Kinakabahan si Athena at naisip niya na baka may akyat bahay. Naghanap siya ng bagay na pang depensa in case na atakihan siya nito. Napansin niya ang isang frying pan. Dinampot niya iyon at dahan-dahan siyang lumapit. Hindi niya binuksan ang ilaw, pero dahil sa liwanag na nagmumula sa kitchen window glass, ay medyo maaaninag sa loob. Nang makita ni Athena ang bulto ng katawan ay kaagad niyang pinagpapapalo ang intruder habang sumisigaw. May akyat bahay na nakapasok! Nay Ellie! Rinig niyang pagmumura ng lalaki habang sinasangga ang atake niya. Hey, stop! Damn it! Stop! Nagkakamali ka! Patuloy sa pagpalo si Athena. Biglang bumukas ang ilaw sa pintuan at napatigil siya sa ginagawa ng masilayan ng mukha ng lalaki. Anong magnana? Athena! Julius! Anak! Umuwi ka! Sabi ng matandang babae na lumapit sa anak. Napatingin din ang lalaki kay Athena at natigilan din ito sa pagkakakita sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Inday! Nasaan ba dito yung dress ko na kulay green? Sabi ni Athena habang tinapon ang mga damit sa sahig sa loob ng walk-in closet na puno ng mga magagarang damit at mamahaling sapatos at bag. Nagmamadali namang pumasok si Inday na kasambahay at parang aatakihin ito sa puso nang makita na halos lahat ng damit ay nasa sahig na. Ma'am, kakasampay pa lang po, sagot ni Inday. Huminto sa ginagawa niya si Athena at nainis na sabi sa katulong. Inday naman! Sabi ko gagamitin ko yun ngayon eh. Humalukip-kip siyang bumuntong hininga at nagdadabog na umalis. Naiiling na lamang ang maid na pinulot ang mga damit. Lumabas sa kwarto si Athena na masama ang mukha na bumaba sa malaking hagdanan at nagtungo sa malaking living room kung nasaan ang ina niya na nagbabasa. Mom! Tawag ni Athena sa ina na napalingon sa gawin niya. May problema ba anak? Tanong ni Cassandra. Mom! Wala na akong damit na maisusuot. Maktol na wika ni Athena at nagdadabog sa Ines. Bakit kasi hindi nilaban nung isang araw yung green dress ko? Ayan tuloy, wala na ako masuot ngayon. Reklamo niya sa ina. Binaba ni Cassandra ang binabasang libro. Nak, marami ka namang dress doon ah. Pero ma'am, paborito ko kasi yung dress na yon. Dahilan ni Athena sa ina. Ma'am, ano bang gagawin ko? Ano bang gagawin ko nak? Basa nga iyon. Mahinahong paliwanag ni Cassandra. Mom! Tawag ni Athena. Bumili ka na lang ng ganong damit ulit. Suwestyon ni Cassandra sa anak at binigay ang isang card sa kanya. Hindi naman kinuha ni Athena ang card at wikang. Mom, limited edition lang yon. Nakakainis talaga. Kinuha ni Athena ang kusyon at tinapon sa sahig. Bakit ba kasi mas bobo na katulong pinalit ninyo? Kinuha na naman niya ang isang kusyon na tinapon pa. Tumama yan sa vase sa center table at nahulog yan sa sahig na gumawa ng ingay. Athena de Perez, enough! Galit na sabi ng kanyang ina. Hindi pa rin tumigil si Athena. Fine, I'll fire that maid. Desisyon ng kanyang ina, tumigil si Athena sa pagtapon ng isa pang kusyon. That would be great, Mom, sabi ni Athena at ngumiti ng malaki at lumabas sa malaking pintuan. Where are you going, Athena? Tanong ni Cassandra na sinundan ng anak. Tinawagan ni Athena ang kanyang personal assistant. Wala ito ng isang linggo dahil nagkasakit and she badly needed her responsible assistant. I'm going somewhere, Mom, sagot niya at nang sinagot ni Lily ang kanyang tawag ay sinabi niyang, kailangan kita ngayon. At in-off niya ang call at saka sumakay sa Bentley niya. Huminto ang sinasakyan niya sa harap ng boarding house kung saan nagsistay si Lily. Lumabas mula roon ang babae na namumutla pa pero bagong ligo at bagong suot ng simpleng blazer underneath white top and pants. Lumabas si Athena at si Lily ang nagmaneho. It was already 4 in the afternoon. Athena chatted in their friends group chat na in-off niya ang screen nang makatanggap ng reply na naroon na nga ito sa club. Hinihintay siya. Si Athena lang nag-iisang anak ng mga magulang niya at lahat ng luho at gusto niya ay ibinibigay ng mga ito sa kanya.
Hindi naman siya ganon pero nang mawala ang ama 5 taon nang nakakaraan, ay hindi niya pa rin iyon matanggap. At nahihirapan pa rin siya sa katotohanan na wala na ito. She was a daddy's girl and it was her father that spoiled her. Close naman siya sa ina niya pero hindi ganon dahil napaka-strict nito pagdating sa kanya at kailangan niya pang magpilit upang gawin nito ang nais niya. Pero may takot rin siya sa ina dahil palagi siya nitong dinidisiplina na ayaw niyang talaga. Kaya madalas ay hindi niya pinapaalam sa ina ang ginagawa niya. Alak ang nahiligan niya to cope up with the pain of her father's passing. And hindi yon alam ng kanyang ina. Cassandra had only thought that she went shopping with her friend's house, having girls' night out. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang club. "Dating gawe, Lily," sabi ni Athena sa babae. "Yes, miss," sagot ni Lily na tumango. Lumabas na si Athena ng kotse. Sa loob, habang nagbabiyahe, ay nagpalit na siya ng damit. A revealing black dress na hapit sa kanyang katawan at isang dangkal at kalahati ang taas ng skirt niyon. Sa tuwing pupunta siya ng club ay ang ginagawa ni Lily kapag tumawag ang kanyang ina ay nagdadahilan nito na nasa bahay ng kaibigan o anong dahilan na hindi malaman ang ginagawa ni Athena. Umalis ng sasakyan at pumasok sa loob si Athena. Ang malakas na nakakaenganyong musika ang bumungad sa kanya. Kaagad niyang hinanap ang mga kaibigan na matagal niya ng kaibigan simula pa noong high school. Professional na ang mga ito at may mga trabaho na. Maliban kay Athena na graduate sa business degree. Ngunit walang balak na magtrabaho since mayaman naman ang pamilya niya. Nang makita niyang mga kaibigan sa isang table malapit sa dance floor at stage kung saan may DJ na nagpapatugtog. "Great! You're finally here, Athena!" Bati ni Thea sa kanya na may hawak na wine at niyakap pa siya. 3 mga kaibigan niya, si Leia, Thea, and Samantha. At siya ang laging nagtitreat sa mga ito kapag gusto niyang gumimik sa club. Gladly, yung bagong maid ni Mom ay napakatanga. Kaya yun, hindi man lamang nilabhan ng green dress na dapat susuotin ko ngayon. Pero at least, Mom isn't strict ngayon dahil sa pagkakamalinong maid. Kwento ni Athena na umupo na sa gitna ni Thea. Sa harapan naman niya ang 2 pang kaibigan. "Akala nga namin hindi ka na darating eh," saloobin pa ni Samantha. Inabot nito ang isang wine na kinuha ni Athena. "But Athena did," ngiting sagot naman ni Leia na mukhang lasing na. "Anong nangyari dyan?" Puna ni Athena nangingiti habang inubos ang wine. "Heartbroken, be," sagot ni Samantha. "Nakipaghiwalay si Arthur sa kanya. Ewan, hindi naman niya sinabing dahilan." "Hindi ka nakinig kanina. Arthur cheated on her with Heather," ani ni Thea na tumayo sa pagkakaupo. "Oh, too bad," naikomento ni Samantha. "Don't mention that asshole's name again," galit na sabi ni Leia na namumulang mukha. "Walang hiya siya. Hindi pa ba ako sapat? Naghanap pa ng ibang bibingka." Nangigigil itong sabi habang mahigpit na hinawakan ng glass. Habang nagkakwentuhan at inuman ng 4, dumami naman ang mga tao sa loob ng club na sumasayaw sa dance floor. Medyo lasing na si Athena na tumayo kasama si Samantha at Leia na pumunta sa dance floor. They danced to the beat of the music. Napansin ni Athena na may dumikit sa kanya na lalaki na sumasayaw at lumayo siya nang hinawakan nito biglang patan niya. "Don't touch me!" Asik niya sa lalaki na medyo may itsura pero wala siya sa mood na makipag-flirt sa oras na yon. Kahit medyo lasing siya ay alam niya ang nangyayari at ginagawa. Ngumisi ang lalaki at hinawakan ng bewang niya at inilapit sa kanya. "Babe, don't be too harsh. Look at you. You're beautiful." Bulong nito sa tenga niya. "Didn't you understand me?" Nakangising sabi ni Athena at hinawakan ang mukha ng lalaki at animoy hahalikan nito. Pero sinipa niya ito sa private part nito na nagpayuko sa lalaki sa sakit. "I said don't touch me." Inis siyang umalis sa dance floor at nagtungo sa table kung nasaan si Thea na may kahalikang lalaki. Umupo siya sa harapan nila at kinuha niyang isang bote ng alak at sinalin sa kanyang glass. Inumin niya iyon at walang pakialam sa paligid. Hindi niya napansin ng kaninang lalaki ay papalapit sa kanya na puno ng galit. At akma itong lalapit pero nabangga nitong isang lalaki na nagalit sa ginawa at muntikan nang nag-away ang dalawa. Mabuti na lamang ay dumating ang 2 maton at inalis ang 2.
Umalis si Athena sa kinauupuan at nagtungo sa bar counter. "One whiskey, please." Nakangiti niyang sabi at umupo sa stool. Pumunta ang apat sa isa pang club hanggang tuluyan ang malasing si Athena, Leia, and Samantha, maliban kay Thea. Paguyang-guyang na lumabas ang tatlo na nagtatawanan, samantalang naiiling na lamang si Thea. "Punta muna tayo sa malapit na convenience store," ngising sabi ni Athena at mabilis na pumunta sa gilid ng building at sumuka. "Kina!" Tawa naman ni Samantha pero sumunod ding nasuka. "Ayan, hindi nyo kasi..." Hindi na natuloy ni Leia ang sasabihin nang masuka din ito sa gilid ng daan. "Nako, parang gagawin niyo pa akong babysitter niyo ngayon na." Natatawang nasabi na lang ni Thea. Pagkarating nila sa convenience store ay bumili sila ng cup noodles at kape na nasa cup. Si Thea ang naglagay ng mainit na tubig sa noodles, samantalang parang walang malay ang tatlo sa table, head resting on the top of the table. Bumalik si Thea na inilagay ang 4 na noodles at 4 na kape. "Oh, heto na." Tapik na sabi ni Thea sa tatlo. "I want to sleep," sabi ni Leia na hinawi ang kamay ni Thea, at sinapak naman niyon si Thea dahilan na mapaaray si Leia at napahawak sa ulo. "Ayaw niyo bang gumising? Pagsasapakin ko kayo." Banta pa ni Thea na kaagad naman sina Samantha at Athena na kinuha ang kape at ininom iyon. Nang may masmasa na ang tatlo ay nauna nang umuwi si Leia na sinundo ng kanyang kuya. Papauwi na rin si Samantha at Thea na sasabay sa taxi since one way lang ang dinadaanan nila. "Sama ka na sa amin, Athena," sabi ni Thea. "Mauna na kayo. Nasa parking lot na malapit ang sasakyan ko," sabi ni Athena. Ayaw naman niyang mag-double ride pa ang mga ito since ibang daan patungo sa bahay ng magulang ni Athena. Alam niyang uunahin siya ng mga ito makauwi. "Sure ka?" Ani ni Thea na may pag-aalala sa mga mata. "Oo," ngiting sabi ni Athena habang kumakain ng chocolate. "Ingat kayo." "Ikaw din ha, mag-ingat," sabi ni Thea na lumingon sa kanya bago sumakay sa sasakyan kung saan naman nakasakay na si Samantha at nakatulog na. Athena watched as the taxi left. She took her coat back inside the convenience store and bought some snacks. Habang naglalakad siya sa sidewalk, papunta sa parking lot habang kumakain ng chips. Medyo may kalamigan ng hangin na nagbigay kaginhawaan sa kanya. Pagkarating sa park ay pinaandar niya sa sasakyan at umalis. Habang nasa biyahe ay biglang huminto ang sasakyan niya sa daan. She restarted pero ayaw umandar. Gusto niya na makauwi at makatulog at bigla na lamang siyang minalas. Inis na tinawagan niya si Lily pero hindi na ito sumagot sa kanya. Tulog niya yata siya. Sabit niya sa sarili at binaba pa ang phone. Ano pa bang magagawa ko? Hindi maghintay ng taxi. Tumingin siya sa paligid at realizing na walang dumadaan na taxi doon. Wow, this is unbelievable. Sa dami ba naman ng oras at panahon, ngayon pa talaga ako minalas ng sobra. Sarkastika niyang bulalas at lumabas sa kotse. Ano magagawa niya kung hindi ang maglakad na lang? Pansin niya na malapit-lapit na rin sa subdivision kung saan ang bahay ng magulang niya. Habang naglalakad siya, she texted Lily kung anong nangyari sa sasakyan niya and ordered her to get a tow truck pagkagising. Walang masyadong sasakyan at medyo may kadiliman sa parte ng sidewalk kung saan siya dumaan. She was eating her snack, minding her own business nang biglang may lalaking lumapit sa kanya at may patalim na nilagay sa tagiliran niya. "Miss, hold up to," sabi ng lalaki na may mask sa mukha. Hindi niya agad na proseso sa utak niya ang nangyari, hanggang unti-unti niyang mag-sink in sa kanya. Sa sobrang takot niya, hindi man lang niya magawang magsalita. Wala siyang dala maliban sa isang paper bag na may lamang snack niya. Hinabluto yun ng hold-upper at tiningnan ng loob. "Miss, pera at cellphone mo, nasaan?" Nakakasindak na sabi nito kay Athena. Athena swallowed hard before saying in a shaky voice, Manong, wala po akong dala." Napasigaw si Athena nang kinapkapan siya ng lalaki. "Manong, don't kill me po!" Takot niyang sabi sa malakas na boses. "Nasaan ang pera at cellphone mo?" Galit na sabi ng hold-upper. Naiiyak na sabi ni Athena. "Wala nga!" Napasigaw ulit siya sa takot nang biglang may sumuntok sa hold-upper. Kinuha ng lalaking dumating patalim mula sa hold-upper habang pinagsususuntok ito.
Biglang sinipa ng hold-upper ang lalaki sa tiyan dahilan para mapaupo ito at umalis na at tumakbo ang hold-upper. "That bastard!" rinig niyang sabi ng lalaki, wiping the side of his mouth when the hold-upper had punched him. Tumayo ito sa pagkakaupo at humarap kay Athena. And she thought that this is another robber. "Manong, wala po akong pera or phone ngayon. Nasa sarang kotse ko kung nais nyo." Nanginginig ang boses na sabi ni Athena sa mga oras na yon at nais niya na umiyak. The man hissed and took the paper bag from the ground kasama ng mga laman niyon and handed it to her. "Hindi ako hold-upper. Pasalamat ka, niligtas kita," sabi ng lalaki sa baritonong boses. Dahil medyo may kadaliman sa parting yon ay hindi naman maaninag ni Athena ang lalaking tumulong sa kanya. "Salamat, Manong," sabi niya. "Manong? Ganun ba ako katanda?" sabi ng lalaki na tila nasaktan ng pride nito. Anong gusto niyo pong sabihin ko?" "Thank you, sir," tanong ni Athena na medyo naiinis na rin sa tono ng lalaki. Nagpasalamat na nga siya Tsaka hindi naman siya humingi ng tulong dito. But she was thankful of what he did. The man hissed. Bakit ka kasi naglalakad ng 10 oras ng gabi at ganyan pang suot mo? You're attracting the robbers." "Kasalanan ko pa na naglakad ako. Hindi ko naman alam na may mga hold-upper pala dito. Sana naglagay ka ng sign, sir, or manong, or whatever na nagsasabi na bawal maglakad, may hold-upper, para sana aware ako, diba?" Sarcastic ang ani ni Athena na naglakad po palayo. "Teka, saan ka pupunta? Gusto mo bang ma-hold up ulit?" Wika ng lalaki na hinawakan ng braso ni Athena at hinila pabalik sa dinaanan niya kanina. "Uuwi na ako," sagot ni Athena na gustong hawiin ang kamay ng lalaki pero mahigpit ang hawak nito. Nang nasa maliwanag na parte na sila ay nakita niya na hindi naman pala ito katandaang lalaki. Para bang ilang taon lang ang agwat ng kanilang edad. Binitawan nito ang braso niya at humarap sa kanya. Natigilan si Athena na masilayan ang mukha nito. Gwapo ang lalaki, kahit may hikaw sa ilong nito at sa gilid ng labi. Nakasuot ito ng leather jacket na kulay brown, underneath a black shirt paired with black jeans and shoes na mukhang branded. "Miss, kung gusto mo pang mabuhay, huwag kang dadaan sa gawin na yan sa ganitong oras. Pasalamat ka dumaan ako. Kung hindi, nako. Naiiling na wika ng lalaki. "Gusto ko pa mabuhay. Paano naman ako uuwi kung hindi ako maglalakad? Sirang sasakyan ko sa kabilang kanto." Paliwanag ni Athena na bumukas ng chips at kumain. Kapag na-stress siya ay hindi niya mapigilang hindi mapakain. Kumunot ang noon ng binata sa narinig. "Walang taksing dumadaan dito. Sa kabilang kanto sa unahan, meron pa. Pero yun nga, delikado sa parte ng lugar na to," sabi ng lalaki at sumulyap sa relo nito. "Pakihatid na lang ako. Babayaran kita," sagot ni Athena. Ayaw niya namang maglakad pabalik sa sasakyan at maghintay roon. Ayaw niya namang ma-hold up muli. Kahit ayaw ni Athena na magpahatid ay kailangan yung makauwi bago malaman ng ina niya na wala siya sa sariling kwarto. "No need. Pero just say please, and I will." Nakangisig sabi ng lalaki na napairap ng mata si Athena na kumakain ng chips. "Sarap mong sapakin," ani ni Athena. "Swerte mo, I don't plead to anyone." "Ayaw mo, bahala ka," sabi ng lalaki na wala nang pakialam at humakbang papaalis. Ang hawak niyang chip sa kamay na durog ng kinuyom niyang palad. Naglakad ng lalaki at seryoso ito sa sinabi. Naiinis naman na bumuntong hininga si Athena at sinundan ng lalaki. "Oo, sana. Sandali, please. Mister, pakihatid na ako." "Hindi bukal sa loob mo ang sinabi mo," sabi nito na lalong nagpapula sa mukha ni Athena at gusto niya nang itapon na nakikita niyang bato sa lalaki. Pero pinigilan niya ang sarili. Humugot siya ng hangin. Nilunok ang kanyang malaking pride at sabing, "Please, mister, pakihatid ako. Pretty, please." Huminto ang lalaki na hindi inaasahan ni Athena kaya nabangga siya sa malapad nitong likuran. Umatras si Athena pagkaharap sa lalaki. "Nakakaintindi ka naman pala," ngiting sabi nito na lalong nagpakulo sa ulo ni Athena pero ngumiti lang siya tumango.
Ngayon lang siya hihingi ng tulong sa isang estranghero. Kung hindi niya talaga kailangan ay hindi siya magpapakababa ng ganon. Akala ni Athena ay ihahatid siya sa kabilang kanto, pero may sasakyan palang lalaki. Isang Porsche 911. Sumakay si Athena sa binuksan na pinto ng lalaki sa front seat. Pagkasakay ng lalaki ay umalis sila sa lugar pagkatapos masabi ni Athena ang address. Tahimik lang siyang kumakain ng chips at lumingon ng lalaki sa gawin niya. Anong pangalan mo, miss? Hindi ko binibigay kahit kaninong pangalan ko. Sagot ni Athena, naiinis pa rin siya. Napangisi ang lalaki at umiling. I see someone being so spoiled. Anito na ikinapintig ng tenga ni Athena. Umawang ang bibig niya sandali at imang bagang tinitigan ng lalaki. Excuse me? Sino may sabi? Huh? Hindi nagsalita ang lalaki nang ngumiti ng malaki na lalong kinainis ni Athena. Nanggigigil siyang kumain ng chips. Gusto niyang itapon ang hawak sa nakakabisit nitong mukha. Huh, sabi ng mukhang adik. Balik na sabi ni Athena. Who's adik? Angat ng isang kilay ng lalaki. Yung nagsalita na mukhang adik. Akala mo maangas sa suot at may earrings pa. Magmumukhang adik. Kaya siguro gising sa ganitong oras. Ngising sabi pa ni Athena. Napasigaw siya sa biglang pagpreno ng lalaki. Mabuti na lamang ay napahawak siya sa dashboard kaya hindi siya nabunggo sa harapan. Nakalimutan pa naman niyang magsuot ng seatbelt. Gusto mo ba akong patayin, adik? Inis na sabi ni Athena. It's not my fault if you're too dumb not to use your brain. Panginis ng lalaki na kumulo lalo sa dugo ni Athena. Andito na tayo, spoiled brat. Ngit-ngit na lumabas si Athena at makalabas ay sinaradong pinto. Sinipa niya pa iyon, pero napaaray siya sa sakit, realizing that she weren't using a shoe but a 5 inches heels. Biglang umalis ang sasakyan at nag-aapoy ang mga mata niyang tinignan niyon. Masiraan sana ang sasakyan mo. Bulong niya pa sa sarili. Pagkatalikod niya ay natulo siya sa kinatatayuan nang makita ang ina niya na nasa labas ng gate. Nakahalukip-kip. Athena! Galit na sabi ng ina niya. Inis na inis siyang umupo sa gilid ng kama niya. 2 araw na nakalilipas na hindi siya makalabas sa kanyang kwarto. She was grounded for 3 days. Parang mamamatay na siya sa kabagutan. Kahit man lamang lumabas sa room ay bawal. Masisiraan na yata ako ng bait. Reklamo pa niya. Nang malaman niyang may business trip ang kanyang ina sa araw na yon, ay nagplano siyang umalis sa tulong ng kanyang personal assistant at sa mismong gabing ding yon ay kasama niyang gumimik ang kanyang mga kaibigan. Sa tuwing wala ang kanyang ina ay pakiramdam niya ay malaya siyang gawin ang nais niya. Tahimik na nakaupo si Cassandra sa swivel chair habang iniisip kung paanong madidisiplina ang kanyang anak. Nang mag-report ang personal assistant nito na laging umaalis ang anak nito at gabi na ko umuwi. Madalas ay lasing at kung saan gumagala at nagpa-party. Wala namang magawang personal assistant kung hindi sundin ang utos nito. Ang 2 maid na bago lang din na hire ni Cassandra ay pinatanggal ng kanyang anak dahil nagkamali ng gusto nitong pagkain. Kilala niya ang anak na pasaway at walang respeto at dapat kung anong gusto ay nasusunod. Kahit ilang beses niyang pinagsabihan at ilang beses na grounded ay hindi malamang naging matino ang anak. Sumakit tuloy ang ulo niya sa anak lalo pa ay hindi papayag ang board of directors na ang anak niyang maging CEO dahil kilala ng mga ito kung anong ugali meron ng anak. Sa tuwing pupunta roon ang anak niya ay kung sino ito umasta sa nakapaligid. Athena doesn't care. She follow what she wants and whatever she feels. Pagod na rin si Cassandra na intindihan ng anak. 25 years old na ito at walang nagagawang matino sa buhay. Ano bang gagawin ko? Naiwika ni Cassandra. Pati nga ang mga kapatid niya ay pinapagalitan siya kung bakit daw ganoon ang anak nito. Hindi makain ng ugali, kaya hindi nga sila pumupunta sa bahay para iwas na magkaroon ng gulo kung sasawayin nila si Athena. Bumukas ang pintuan at pumasok ang pinsan niyang si Miriam na may malaking ngiti sa labi. Pero nawala iyon nang makita ang stress sa mukha ni Cassandra. Napailing itong napasabi. Nako. Paniguradong may ginawa na naman ang pamangkin ko. Sumusobra na siya. Nasabi ni Cassandra. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa kanya. Palagi na lang.
Umupo si Miriam sa upuan katapat ng desk. Malaki na siya at matigas ang ulo. Mahirap disiplinahin ng ganyan. Kung gagawin mo ay mas lalong magre-rebelde. Tama ka. Mukhang ikamamatay ko ng maagang konsumisyon sa kanya. Problemado ang amin ni Cassandra. May ideya ako, Cass. And I'm sure it will solve your problem. Nakangiting sabi ni Miriam. Ano naman yan? Tanong ni Cassandra at napaayos pa ng upo. Nang sinabi ni Miriam ang plano ay medyo nagdalawang isip pa si Cassandra kung mag-work ba yon para sa kanyang anak. Subukan natin. Malay mo, sabi ni Miriam nang umiti. Nagising si Athena na masakit ang ulo at medyo nahihilo. Pero nang makita niya ang kanyang inay, napabangon siya. Mommy! Sabi ni Athena at mabilis na tumayo sa kama at niyakap ang ina. Halos 2 linggo na hindi umuwi ang kanyang ina. Kararating niyo lang ba galing sa business trip? Hinawakan ng ina niya ang mukha na may malaking ngiti sa labi. May importante akong ipapagawa sa iyo, anak. Ano po yon, Mommy? Pupunta ka sa London bilang representative as a global brand ambassador ng kumpanya natin. You'll be staying there for 2 months. Sagot ng kanyang ina. Si ideya na magta-travel siya sa London ay na-excite si Athena. Ilang buwan na rin na hindi siya nakakapag-travel abroad dahil hindi siya pinahihintulutan ng kanyang ina after the mess she had done. When one of her foreign friend ay nagdala ng drugs, akala niya ay makukulong na siya. Mabuti na lamang ay nasettle ng kanyang ina. Okay, Mom. Nakangiting sang-ayon ni Athena. Thinking of it, nawala sa poder ng kanyang ina, sa loob ng 2 buwan, ay marami siyang party na pupuntahan. And meet handsome guys and flirt with them. Kailangan mo maganda sa bagay na yon dahil bukas ay aalis ka na, sabi ng ina niya. Bukas agad, Mom? Bakit hindi mo sinabi nung nakaraang araw para nakapaghanda sana ako? Reklamo pa ni Athena. Biglaan kasi anak eh. At kailangan mong gawing successful ang bagay na to dahil umaasa ako at ang company sa'yo. Bumuntong hininga si Athena. Don't worry, Mommy. Ako pa. I'm smart and good at anything. Proud niyang sabi. I know, anak. Sabi na lamang ng kanyang ina. Yan ang totoo. Athena was smart and good at anything except her attitude. Kung nagtitinula ang anak niya na mag-focus sa company ay sigurado si Cassandra na mas magandang takbo ng business kung si Athena ang hahawak. Pero dahil sa ugali ng anak, sigurado din siya na babagsak din ang business. Sa araw ding iyon ay pumunta si Athena sa mall kasama si Lily upang bumili ng mga isusuot, sapatos at mga kailangan niyang dalhin sa London. Halos nagkandahirap sa pagbitbit si Lily ng mga pinamili ng amo nito. Kung hindi siya tinulungan ng 3 staff sa mall na dalhin ng ilang mga paper bags, ay baka ilang beses si Lily pabalik-balik sa loob. Samantalang panay selfie naman and post sa social media si Athena at chat sa mga kaibigan. Hindi man lang tumulong. Matagal nang gustong mag-resign ni Lily dahil araw-araw ay palagi siyang pagod sa demand at utos nito sa kanya. Kahit may sakit siya dahil sa kagagawan din ni Athena, ay hindi magawa ni Lily na magpahinga. Kung hindi mag-intervene ang ina ni Athena, ay baka lumala lalo ang flu ni Lily at makonfine pa ito sa ospital ng tuluyan. Dahil malaki ang sahod, kahit papaano ay nagtitiis lamang si Lily. Miss, may pupuntahan ba tayo? Tanong ni Lily pagkaupo sa driver's seat. Oo, sa birthday ni Dominic. Sa luxurious hotel. Sabi ni Athena na tumawa pa sa nabasang komento galing sa kaibigang si Thea sa litrato niya na kanina niya lang pinost. Okay, miss. Sabi pa ni Lily at pinaandar ang sasakyan. Kinabukasan na huminto ang sasakyan sa harapan ng airport. Ang driver ng mommy niya ang naghatid sa kanya. Kanina pa niya tinatawagan si Lily kung nasa loob na ba siya ng airport pero hindi man lang sinasagot nito ang kanyang tawag. Pagkapasok niya sa loob ay hindi niya nakita si Lily sa waiting area. At hindi niya dala ang plane ticket dahil inasa niya lang kay Lily ang lahat. 2 maleta ang dala niya at ibang maleta ay na kay Lily. At si Lily ang naglagay ng mga damit niya sa maleta at mga kailangan niya. Sinubukan niyang tawagan ng personal assistant pero hindi ito makontak. Naiinis niyang tinext si Lily pero wala itong sagot.
Nakaupo siya sa waiting area at napansin niya ang isang may katandaang babae na lumapit sa kanya. Kilala niya ito, si Elizabeth Duere, na strikta at suplada, isa sa mga member ng board of directors ng kumpanya ng kanyang ina. Miss Del Perez, mabutit nandito ka na. Malamig na sabi ng matandang babae. Umirap lang si Athena. Ayaw niya makipagplastikan sa babae. Umiling si Elizabeth at inabot ang plane ticket kay Athena kasama ang plane ticket nito. I am sure na sinabihan ka ng ina mo na magiging assistant kita. Hindi naman kinuha ni Athena ang plane tickets. Sino may sabi? Kayo? Sarkastikong wika niya kay Elizabeth. Your mother. I hope you'll do your job efficiently. At hindi lang pagiging ma-attitude and spoiled ang kaya mo. Naghahamong sabi pa ni Elizabeth nang umiti. Sa narinig ni Athena ay gusto niyang laitin ito, pero may kaunting respeto siya sa matanda. Whatever. Sagot lamang ni Athena. Nang paboard na sila ng plane ay hindi inaasahan ni Athena na hindi business class ang sasakyan nila kung hindi ay nasa economy class lang. Gusto tuloy lumabas ni Athena at mag-complain. Hep, saan ka pupunta? Sabi ni Elizabeth kay Athena na tumalikod pabalik sa pintuan ng plane. I can't be on a long-haul flight in economy class, sambit ni Athena. Umupo ka na dahil aalis ng plane. Ayaw mo naman na malate pa tayo sa pupuntahan natin. Wika ni Elizabeth na itinaas ang dalawang kilay. Mapapahiya si Mrs. Del Perez na malaman na nalate tayo dahil sa kaatehan ng anak niya. Hindi ka mo mapapahiya, pero ang nanay mo. So think about that. Umupo na ang matandang babae. Gustuhin mang umalis ni Athena pero sa sinabi nito ay ayaw naman niyang mapahiya ang ina. Swallowing her pride, Athena sat. And not long after the plane departed, tiningnan niya ang kanyang wallet at nagulat siya na walang laman niyon kahit pera ay wala. No! It can't be! Hysterical niyang bulalas. Hinanap niya ang phone sa lalagyan ng sling bag pero hindi niya mahanap ito sa loob. She started to panic. Tahimik lang ang matanda na nakapikit ang mata habang nakikinig ng music sa headphone. Hindi siya mapakali sa kinauupuan at hindi niya alam ang gagawin. Naaalala niya talaga na nasa sling bag lang niya nilagay ang phone at wala nang iba. Marahas na bumuntong hininga siya. Paano siya bibili ng phone kung wala nga siyang pera? Nainis lalo siya sa isipin na iyon. Dumaan ang flight attendant na may cart ng pagkain kaya kumuha siya ng naroroon. Hindi pa rin siya mapakali. Paano siya makakauwi? Hindi niya rin makontak ang ina niya. Tiningnan niyang matanda na tulog pa rin. Gusto niyang gisingin ito pero baka kung magalit ay hindi na siya pahiramin ng pera. Hinintay niya magising ang matanda pero hanggang sa makarating sila sa airport ay doon pa lang nagising ang matanda. Iyon ang unang beses na hihiram siya sa isang tao na never pa niyang nagawa. Palabas na sila sa airport. Tumikim si Athena pero hindi siya pinansin ng matandang babae. Mrs. Guerrero, tawag ni Athena. Huminto ang isang sedan sa harapan nila. Lumabas mula roon ang isang lalaki na kinuha ang mga bagahe ni Athena. Sandali! Hawak niya sa isang bagahe na kukunin sana ng driver. May problema ba, Miss Del Perez? Baling na tanong ni Elizabeth sa kanya. Meron. Gusto kong humiram ng pera. Uuwi ako sa amin. Nawala ang phone ko at walang laman ang wallet ko. Paliwanag ni Athena na humigpit ang hawak sa handle ng maleta. Kung gusto mo umuwi, ay umuwi ka. At hindi ako nagpapahiram ng pera. Sabi ni Elizabeth at sumakay sa sasakyan. Napaawang ng mga nambibig ni Athena na hindi makapaniwala sa narinig. You have nothing. Why don't you accept being my assistant? Sabi ng matandang babae. Tayo na, Daniel. Namalang mukha ni Athena sa naramdamang kahihiyan. Tumingin ang driver kay Athena na nagsasabing sumakay na ito o iiwan siya roon. Kagatang labing pumasok si Athena. Kinimkim ang nararamdamang galit. Hanggang marating na nila ang medyo may kalakihang bahay. Kinuha ng driver ang bagahe ni Athena at pinasok papunta sa kanyang room. Bumaba si Athena at nilibot ang buong paligid. Hindi rin ba sinabi ng nanay mo sa'yo na hindi lang personal assistant ang gagawin mo sa poder ko? Also, lahat ng gawain dito sa loob ng bahay ay gagawin mo rin.
sabi ng matandang babae. Nagpintig ang tenga ni Athena sa narinig. What? You heard me, dear. Ngiti ni Elizabeth na sabi. Kung gusto mo makauwi, you need to stay here for 2 months. No, this can't be happening. Kilala mo ba ako? I'm the daughter of the CEO. How dare you to do that to me? Singhal ni Athena. Sa bansa mo, oo. Anak ka ng isang CEO. Pero dito, you are nothing. Kung hindi ka susunod sa mga utos ko, you'll be living in the street. Who'll believe you you're daughter of a CEO? Kaya kung ako pa sa'yo, sumunod ka na lang. Seryosong wika pa ni Elizabeth at pumasok sa loob ng bahay. Iniwan si Athena na hindi makapaniwala sa nangyari. Isusumbong kita kay mommy kapag nalaman niya to. Banta ni Athena nang umiting humalukip-kip. Tingnan natin kung hindi to matatakot. Sabi niya sa sarili. Huminto sa paglakad ang matanda at humarap kay Athena nang umisi. You want to know the truth, dear? All of this is your mother's plan for you. You're lying. Umiling ang matandang babae at napasabi. Think about why your PA is not here. Why you have nothing. And even your phone was taken away from you. Who would allow such thing? Your mother. Athena pressed her lips so tight that it whitened. Wala siyang nasabi dahil may puntong matandang babae. Kung ayaw mo sa proposition ko sa'yo, then you're free to leave. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa'yo. At wala na rin pakialam ang nanay mo. Dagdag nito bago tuluyang pumasok sa loob. Nagdadabog naman si Athena na naiiyak. Ayaw niyang paniwalaan ang nangyayari. Gusto niyang magising sa masalimuot na panaginip na yon. Wala siyang kakilala sa lugar na yon. At hindi niya rin makontak ang mga kaibigan dahil nawala ang kanyang phone. Kahit labag sa kalooban niya ay pumasok siya sa loob. Sa living room nakaupo ang matanda habang nagbabasa ng business book habang umiinom ng tea. Nauuhaw na siya, ngunit nandun pa rin ang pride niya na hindi siya hihingi. Umupo siya sa couch. Magluluto ka pa ng dinner natin, Athena. Mas mabuting simulan mo na yon. Ani ni Elizabeth na hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Excuse me? Kung ganyan ang ugali mo sa akin, buti umalis ka na. O gusto mo pang ipakaladgad pa kita palabas? Banta ng matandang babae. Kinuyom ni Athena ang palad at mapait ng humiti. Hindi ako marunong magluto. Amin niya dito. Hindi ko na problema yon, sabi nito, and turned the page of the book. May recipe book sa library. Hindi ka naman bobo na hindi yun maintindihan at ma-follow. Athena was surprised how this old woman assumed her as dumb. Ngit-ngit ang ngipin na sabi niya, Ako? Bobo? Ang laki ng, Get out of my house! Sigaw ni Elizabeth sa galit. That shocked Athena at natakot siya. I told you, if you don't want to do it, and act in your attitude, you better get out of my house. Turo nito sa pintuan. Tumayo si Athena na sabing, Susundin ko na. Hindi niya alam saan ang library. Nilibot niyang tingin sa paligid. Baka kung magtanong siya, magalit pa ito lalo. Kaya ang ginawa ni Athena ay binuksan ng mga pintuan at hanggang makita niya ang library. Natagalan siya sa paghahanap sa recipe book. Nang makita niya ito ay puno na siya ng pawis pero thankful na nakita niya na iyon. Nagtungo na siya sa kusina. Inilapag ang libro at tiningnan kung anong lulutuin niya. Problemado ang mukha niya dahil sigurado siyang magiging palpak yun. Kumuha siya ng mga ingredients. Balak niyang magluto ng adobong manok na mukhang madali. Nilinis siyang manok at hiniwa iyon ayon sa sinasabi ng libro. Muntika na nga siyang masugatan. Napabuntong hininga siya sa kaginhawaan na tiningnan ng daliri. Nag-iingat na siyang maghiwa hanggang matapos niyang hiwain ang dapat hiwain. Naluha na nga ang mata niya dahil sa sibuyas. Pinunos niyang sipon gamit ng tissue for comfort room. Walang napkin siyang nakita kaya iyon na lang ang ginamit niya. Pinatong niya ang wok sa stove pero hindi niya alam kung paano buksan ang stove.
Sinubukan niyang paikot-ikutin ng buttonan pero ayaw umandar. Humalukip-kip siya. Nagdadalawang isip kung magtatanong sa matandang babae. Sa huli, wala siyang solusyon maliban sa tanungin ito. Naroon pa rin ang matandang babae sa living room, nagbabasa. Athena cleared her throat. Paano bubuksan ng stove? Nay Ellie ang tawag mo sa akin sa tuwing maitatanong o kakausapin mo ako. Seryosong sabi ng matanda. Gustong magdahilan at awayin ni Athena ang matanda subalit ayaw niyang mapaalis. Okay, Nay Ellie. Matabang na wika ni Athena. Nasa mukhang pandidiri sa ginawa. Never she had thought in her life she'll be ended like that. Sa isipan na iyon ay naawa siya sa sarili. Ang cheap ng ginagawa ng matanda sa kanya. Buksan mo ang tangke ng LPG nasa baba noon. Sagot nito na hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Umalis si Athena at tiningnan sa ilalim ng baba ng drawer. Pagkakita ay pinihit niya iyon. Nang umapoy na ay sinunod niya ng instructions. Napasigaw pa siya ng 2 beses siyang napaso sa kamay niya. Galit niyang ini-off ang stove at tinapon ng wok sa lababo pati ang laman noon. I had enough! Nanggigigil sa galit niyang sabi na hinimas ang napasong daliri. Hindi ko kayang bisit na trabaho na to. Nasira ang bagong manicure niyang kamay at namumula pa ang daliri na 2 beses napaso. Gusto niyang biyakin ng wok sa nararamdamang galit. Anong ginawa mo? Natulos sa kinatatayuan si Athena at tumingin sa matandang babae. Napaso ako dahil sa lecheng yan. Paliwanag niya na tinuro ang nilutuan. Bakit ba ganito kahirap ang pinapagawa mo sa akin? May galit ka ba? Gusto mo akong pahirapan? Hindi ka kasi nag-iingat. Hindi ko nakasalanan yon. Sagot nito. At saka wala akong galit sa'yo. Ito ay parte ng gawain mo dito. Sabi ko nga, diba, kung ayaw mo, you're free to leave. Naintindihan mo naman, diba? Gustong umiyak ni Athena sa sama ng loob kung bakit hinahayaan nito ng kanyang ina na gawin niyon sa kanya. Yes, Nay Ellie. Matamlay niyang sabi at kinuha ang lutuan sa lababo. Uulit na naman siya sa gagawin. Napapagod na siya. Akala niya ay aalis ang matandang babae pero nanatili ito sa loob ng kusina. Pinagmamasdan ang ginawa niya. Kung may mali siyang ginagawa ay tinatama nito. Ilang beses pa siyang napaso at hinayaan niya lang. Kahit magreklamo pa siya ay wala namang pakialam ang matanda. Nang matapos na si Athena magluto ng ulam ay nagsaing na rin siya ng kanin na dapat ay inuna niyang gawin. Sabi ng matanda sa kanya. Pagod na siya nang kumain silang dalawa. Hindi niya pa gusto ang lasa ng luto niya. Hindi tulad sa bahay na masarap ang niluluto. Namiss niya tuloy ang bahay at ang nanay niya. Magiging maayos din ang luto mo. For now, it's okay. Komento ng matandang babae. Sa narinig naman ni Athena ay nakaramdam siya ng saya na kahit papaano ay nagustuhan ito. Pagkatapos silang kumain ay hinugasan ni Athena ang plato. Naroon ang matanda, instructing her what to do. Nabasag niyang isang plato. Akala niya ay pagsisigawan siya ng matanda. Be careful next time, sabi ni Elizabeth sa kanya. Linisin mo ang mga nabasag at mag-ingat ka. Tumango lamang si Athena. Pagkatapos ng paghugas ay akala niya may ipapagawa pang matandang babae pero sinabi nito sa kanya na magpahinga ka na at matulog, maagang lakad natin bukas. Pagod na pagod si Athena na pumunta sa 2nd floor kung nasaan ang room niya. Pagkalapat ng kanyang katawan sa kama, pagkatapos niya maglinis sa sarili, ay kaagad siya nakatulog. Nagising na lamang siya sa katok ng pintuan. Inaantok pa siya. Athena, magluluto ka pa ng breakfast natin. Breakfast? Nagising siya sa narinig. Pati ba breakfast ay magluluto siya? Gumising ka na dyan, maaga pa tayong aalis. Apuradong sabi nito. Athena took the pillow and hid her face and screamed. Gusto niya pang matulog. It's 5 in the morning, for God's sake. Reklamo niya sa isipan. Kahit na inaantok ay naghilamos siya. Magbibihis na siya nang maalala na walang kwentang damit ang naroon sa maleta niya. Puro shirts and jeans. May jacket. May 3 blazer. 3 white tops at 3 black pants. Hindi niya naalala na bumili ng ganon.
2 black shoes, isang sneakers, simpleng sandals at flip-flop lang ang pangpaan na suot na naroon. Marahas ang hangin na kumawala sa bibig niya pagkatapos makabihis sa simpleng shirt and medyo lousy na jeans. Ginamit niya rin ang flip-flops. Pumunta na siya sa kusina na humihikab. Nakita niya ang isang note sa fridge. Mukhang umalis ang matanda pero babalik mamaya. Nasunog pa ang niluto niyang itlog dahil natatakot siya sa talsik ng mantika. At sa bawat lapat ng talsik niyon ay napakasakit sa kanyang balat. Nang dumating si Elizabeth ay nakita niyang nakatulala si Athena sa mesa na may sunog na pritong itlog at hotdog. Ang fried rice na ginawa niya lang ay mas okay pa sa nagawa ni Athena. "What happened?" Puna ni Elizabeth. "Look, I burned the food." "Ang sakit kasi ng talsik ng mantika. Nakakatroma," paliwanag ni Athena. Naalala niya na dapat tawagin itong Nay Ellie. Nay Ellie. "Kung hindi tayo nagmamadali ngayon, sa restaurant na lang tayo magbe-breakfast," sabi ni Elizabeth na nilagay ang niluto ni Athena sa basurahan. "Ilagay mo na lang sa fridge tong fried rice." Utos nito na ginawa naman ni Athena. Hindi naman alam ni Athena kung saan sila pupunta. Suot niya ang blazer underneath the white top and pants. Kumain muna sila ng dinner at pagkatapos ay nagtungo sa isang art gallery. "Nay Ellie, anong gagawin natin dito?" tanong ni Athena. "It's my art gallery, Athena. May buyer ako na isa sa artwork ko," sabi nito. Nagulat naman si Athena na itong gumawa ng mga painting roon. "May mga artwork din dito na gawa ng anak ko, pero hindi niya pa binabebenta." Ngayon lang nalaman ni Athena na may anak ang matandang babae. Huminto sila sa isang painting ng isang river at kagubatan. "Heto, isa sa mga ginawa niya. Ayaw niyang i-display ko dito sa art gallery ang gawa niya, pero pinilit ka siya." Nakangiting kwento ng matandang babae na may lungkot sa mga mata. Bumaba ang tingin niya sa pangalan sa baba ng painting. Julius G. "Bakit po kayo malungkot, Nay Ellie?" tanong ni Athena. Hindi naman siya nakikisimpatya. Sadya lang na nagtataka siya. "I miss my son," sagot ng matanda. "Wala na po siya?" tanong niya. Umiling si Elizabeth at ngumiti. "Let's not talk about him." Sa araw na yon ay pinasama si Athena sa mga business transactions ng matanda. Napakastrikto nito sa lahat ng bagay, kaya minsan ay nauulit ni Athena ang pinapagawa nito. Kaya sobrang napagod siya pagka-uwi niya ay gusto niya na magpahinga, pero kailangan niya pang magluto ng dinner. Kung ganito araw-araw ang gagawin niya, ikamamatay niya talaga ng maaga. "Tapos na ba?" tanong ni Elizabeth na makita nitong nakapikit ang mata ni Athena na nakasandal sa upuan na tabingi ang posisyon ng ulo. "Athena!" tawag ni Elizabeth pero hindi gumagalaw ang babae at naiiling na napasabi nito. Nakatulog na siya. Pumunta siya sa niluto ni Athena na nasusunog na, kaya iyan palang naaamoy ni Elizabeth na nasusunog. Napailing ulit ang matandang babae at enough iyan, at nagdesisyon na ito na siya na mismo ang magluto. Nagising si Athena sa mahinang yugyug sa kanya, at naalala niya ang niluluto. Kaagad siyang namulat at pumunta sa stove, only to see na wala na ito roon. Hindi ba nagluluto ako ng sinigang? Bakit wala na?" nasabi ni Athena. "Nasunog ang niluto mo, kaya nagluto na lang ako ulit," sabi ng matandang babae sa likuran ni Athena. Napalingon si Athena only to see food set on the table, and it looked more appetizing. "Sana ginising niyo ako, Nay Ellie. Baka pagagalitan niyo ako dahil nakaidip ako," katwiran ni Athena. Ngumiti ang matanda sabay sabing, "Naiintindihan kita na pagod ka. You did a good job today." Sa narinig ni Athena mula sa matanda, medyo gumaan ang pakiramdam niya. No one had ever told her, except her parents, that she did a great job over things that she did in the past. Wala naman siyang ginawang matino sa buhay kung tutuusin. At para marinig iyon mula sa ibang tao, pakiramdam niya gusto niyang maiyak sa tuwa, pero pinigilan niya ang sarili. "Kumain ka na," sabi nito. Tumangulang si Athena at umupo. Nang tinikman niya ang nilutong pagkain ng matanda ay napasinghap siya.
Nay Ellie, ang sarap po nito. Nakangiting wika ni Athena. Now, this is what she called food. Mabutit na gustuhan mo, Athena. Bukas ay tuturuan kita kung paano magluto para magawa mo na ng maayos yon. Tumango lamang si Athena habang ninanamnam ang pagkain. Sa tuwing tinuturuan si Athena na matanda na magluto, minsan ay hindi niya napipigilang magreklamo sa tuwing nagkakamali siya. Madalas ay nag-aaway sila. Minsan ay pinagtatawanan siya ng matanda dahil nagkamali siya sa ginawa. Kahit papaano naman ay natutuwa si Athena, lalo pat may natutunan na siya. Ang dating hindi kasarapan niyang luto ay mas naging malinamnam. The old woman must have taught her very well. Pero ang pinakaayaw niyang gawin ay maglinis ng bahay. Madalas na hindi siya sinasama ng matandang babae, kaya mga gawaing bahay ang kailangan niyang gawin. Nakasimangot na nagbalis siya sa sahig at ilang sandali ay umupo pa siya sa couch. Ay, nakakapagod naman kasi. Gusto kong gumimik man lang. Sobrang nakakabagot na dito. Reklamo pa ni Athena. Nangangati na ang kamay niyang tumingin sa social media. Tingnan ang komento roon at mag-post. Panigurado siyang nag-aalala ng mga kaibigan niya sa kanya dahil hindi man lamang siya active sa group chat. Ilang beses na siyang nagbuntong hininga hanggang makatulog siya sa kabagutan sa couch. Athena! Ang sigaw ng matandang babae ang nagpagising kay Athena at ang unang nasilayan niya ang galit nitong mukha na tila ba'y mga ngain ito ng taong buhay. Tumayo si Athena sa takot. Nay Ellie! Nanginginig niya sabi. Hindi ba sinabihan kita na gawin mong gawaing bahay? Hindi mo nawalisan ng labas. At pati dito sa loob. Wala ka sa bahay mo kaya huwag kang tatamad-tamad dito. Galit na wika nito at napahilot pa sa sentido. Pagka-uwi ko, natutulog ka lang. Wala ka malang natapos na gawain? Tulad din nung nagdaang araw. Isang beses pa nagagawin mo to, papaalisin na kita. Kuyumang kamao ni Athena na sumagot. Anong gusto mo? Maging sunod-sunuran ako. Gawin ng lahat ng gusto mo, ganon? Ang dami mo kayang pinapagawa. Athena, magaling ka lang magreklamo. Hindi mo ba gagawin ang bagay na yan sa ibang tao na ang baba ng tingin mo? Now you realize what they're feeling. Bibigyan kita ng isang pagkakataon at ito nang huli. Naintindihan mo ba? Sagot-sagutin mo ako ngayon. Baka ilang araw o buwan kang maninirahan sa kalsada. You want to taste living as a beggar? Banta ng matanda sa kanya na nasa boses na hindi ito nagbibiro. Athena pressed her lips tight and internally screamed with her eyes reddened. Naglalaban ang titig ng dalawa at sa huli ay kinuha ni Athena ang walis at nagwalis sa sahig. Ang mga luha niya sa galit na nararamdaman ay umagos. If you're not stubborn, Athena, and do what you need to do, we will have peace with each other. Mahinahong sabi ng matanda. I thought my son is worst, but knowing and seeing you, you are the worst. Pagkasabi niyon ay umakyat ang matanda sa hagdanan. Sa narinig naman ni Athena ay nasaktan siya. Kung buhay lang sana ang daddy niya, hindi ito papayag sa posisyon niya ngayon. But it's her mother who didn't care about her. Hindi nga niya ramdam kung mahal ba siya ng mommy niya, ngunit sa ginawa nito sa kanya ay napagtanto niya na hindi nga talaga. Pagkatapos niyang walisin ang loob ng bahay, nagwalis na rin siya sa labas. Inutusan din siya ng matandang babae na linisin ang salamin ng bintana sa first and second floor. Dinner na nang matapos si Athena sa ginagawa. Madumi na siya at mabaho, kaya nagbihis muna siya. Nawalan siya ng ganang kumain. Isang katok sa pintuan at boses ng matandang babae. Athena, kumain ka na. Busog pa po ako, Nay Ellie. Sagot ni Athena na humiga na sa kama. Lumabas ka dyan at kumain. Alam kong masama ang loob mo sa akin. I understand. Pero kumain ka na. Hihintayin kita sa pagkainan. Sabi nito at umalis. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Athena. Tumayo siya sa labas sa kwarto kahit napipilitan. Habang kumakain sila ay tinanong siya ng matanda. Anong hobby mo, Athena? Gusto niyang sagutin na gumimik, gumala, uminom ng alak pero hindi niya masabi kaya sinagot na lamang niya
Wala, Nay Ellie. Uminom naman ng tubig si Elizabeth na tiningnan si Athena tumango. I see. Pero sabi ng mama mo noon ay mahilig ka raw magtanim sa inyong hardin? Nung nabubuhay pang papa mo. Tumigil sa pagkain si Athena na tumingin sa matanda. Remembering those memories of her gardening with her father, a pain and yearning was inside her. Malungkot na iniwas niya ang tingin sa matanda at walang salita nagpatuloy sa pagkain. You miss your father so much. Seeing in your eyes, hindi mo pa rin tanggap na wala na siya. Ani Elizabeth, ganun rin ang mga mata ng kanyang nag-iisang anak. Yearning for love from a father that despises him. Na kahit wala ng ama ng anak nito, naroon ang puwang sa anak na mahalin siya ng ama nito. Uminit ang mga mata ni Athena. Hindi niya makontrol ang emosyon dahil wala man lamang nagtanong sa kanya noon kahit ang ina niya na busy lagi sa business at walang oras sa kanya noon pa man. Ni hindi nga niya nakasama ang ina na magpasyal o umattend man lang sa school program kahit sa awarding niya noon. Tanging ang kanyang ama lang ang naroon upang pasayahin siya, kahit gusto niya na naroon din sana ang ina. Ngunit nang mawala ang ama niya, nawala na rin ang umaattend sa mga school program noong nasa high school na siya, kahit sa college. Kahit sa kaarawan niya ay nakakalimutan ng ina niya minsan. Pero kung hindi nakakalimutan, yung regalo lang ang naroon na galing dito. Dahil nasa business trip ito, o hindi kaya busy na hindi man lang magawang pumunta sa celebration niya. Kung babati ay through phone or di kaya ay tapos na. Tumulo na lamang ang luha sa kanyang mga mata. I'm so sorry. Nahihiya na sabi ni Athena at pinahid ang luha na ayaw tumigil sa pag-agos. Hindi ko alam kung bakit ako naiiyak. Natatawa niya sabi pero napakagulgol siya lalo nang niyayakap siya ng matanda. Mahirap mawala ng taong mahal, Athena. Pero kung mananatili ka sa nakaraan, at magagalit sa mundo kung bakit ganon, hindi ka makakaalis sa dilim kung nasan ka. Your life will be just like a constant and you didn't understand why you can't move on. Sabi ni Elizabeth na hinaplos ang kanyang likuran. You yearn for love that you used to have, but you didn't realize na ikaw na yung lumalayo sa tuwing susubukan ng mommy mo na mapalapit sa'yo. I see that all you have done is rebelling against her. Pero does it make you happy? Isang tanong na alam ni Athena ang sagot. Kahit kailan ay hindi siya naging masaya. Ang bigay lamang noon ay panandalian pero sa huli, pagod pa rin siya. The tiredness inside that was hard for her to explain why. And she hated everyone. Hated that they could be real happy and why she couldn't. That even how much money she wasted. A hole is still inside her. Hindi niya alam kung bakit. You will not find happiness in rebellion and defiance, Athena. Patuloy na sabi ni Elizabeth na may malambing at kapanatagan sa boses. Hindi ito tungkol sa pagtupad sa bawat utos sa kagustuhan ng iyong mommy, kundi tungkol ito sa paghahanap ng landas patungo sa sarili mong kaligayahan. Sometimes, we need to let go of the pain, anger, and resentment to truly move forward. Ngumiti naman ng malumanay si Elizabeth kay Athena at dumagdag. I know you're carrying a heavy burden, my dear, pero tandaan mo, hindi kailanman huli para magbago. May kapangyarihan kang baguhin ang iyong buhay at hanapin ang iyong sariling kaligayahan. Sa narinig ni Athena ay gumaan ang loob niya. This stern old woman understand her at hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero sa mga katagang binitawan nito, may napagtanto siya para sa sarili na tama ang sinabi ng matandang babae. Habang nagtatagal, sinimulan ni Athena na maging responsable sa mga gawaing bahay. Nagsimula siyang magpahalaga sa simpleng kasiyahan ng pag-aalaga ng halaman, paglilinis ng bahay, at paghahanda ng mga pagkain kasama si Elizabeth. Unti-unting naging malapit ang loob niya sa matandang babae. Doon niya napagtanto na marami siyang hindi alam tungkol sa kanyang ina, and she began to understand that her mother had her own set of challenges and insecurities, insecurities, na ayon sa kwento ng matandang babae.
But your mother loved you. Athena. Sadya lang na nahihirapan din siyang i-manage ang kumpanya ng pamilya ninyo. Paliwanag ni Elizabeth. Habang nakaupo sila sa hardin, nagpapahangin. Araw-araw ko yata siyang hindi nauunawaan. Amin niya. Laging parang malayo siya sa akin. At ako rin ang lumalayo sa kanya. Pero ngayon sa mga sinabi mo, parang naiintindihan ko na ngayon. Tumango si Elizabeth. May mapagkumbabang ngiti sa kanyang labi. Malalim ang pagmamahal sa iyo ng mami mo, Athena. She did her best to connect with you. But you were pulling away. And it was difficult for her. Dumating pa sa punto na sinisisi siya ng kanyang pamilya dahil sa iyong asal. And she blamed herself too. Nag-ambon ng mga luha sa mga mata ni Athena habang unti-unti niya nauunawaan ang komplikasyon ng sitwasyon ng kanyang ina. Sa mahabang panahon, dala-dala niya ang galit at hinanakit nang hindi niya natutunan ng pasanin na iniinda rin ng kanyang ina dahil sa kanya. Gusto kong pumawi kay Mommy. Malumanay na sabi ni Athena. Gusto kong punan ng agwat sa pagitan namin at subukan siyang mas maunawaan at maging malapit kay Mommy. Lalong namimiss niya na ang kanyang ina. May ningning na pagsang-ayon sa mga mata ni Elizabeth. Magandang desisyon yan, dear. Tandaan mo, hindi kailanman huli para magbago. Huminga ng malalim si Athena tumingin sa kalangitan. Ano kaya masasabi ni Mommy? Seeing me change? Aba, magiging masaya siya. Sagot ng matandang babae at hinawakan ng kanyang balikat. But Athena was contemplating dahil nahihiya na tuloy siya sa kanyang ina. Isa pa ay natutunan din niya na hindi madali ang pinapagawa niya noon kay Lily at nakaramdam din siya ng konsensya sa tuwing naaalala niya kung gaano niyang napapahirapan ng personal assistant at minsan ay laitin pa ito at ang baba rin ang tingin niya sa kanya. Not realizing that ganun pala kahirap ang mga gawain nila. Isang gabi na alimpungatan si Athena. Bumaba siya para uminom ng tubig. Habang umiinom ay napansin niya ang backdoor ng kusina na bumukas iyon. Kinabahan si Athena at inisip niya na may akyat bahay. Naghanap siya ng bagay na pangdepensa in case na atakihin siya nito. Napansin niya ang frying pan. Kinuha niya iyon at dahan-dahan siyang lumapit sa yapak na papalapit. Hindi niya binuksan ang ilaw pero dahil sa liwanag na nagmumula sa kitchen window glass, ay medyo maaninag niya naman ang loob. Nang makita ni Athena ang bulto ng katawan ay kaagad niyang pinagpapapalo ang intruder habang sumisigaw. May akyat bahay na nakapasok, Nay Ellie! Rinig niyang pagmura ng lalaki habang sinasanggang atake niya. Hey, stop! Damn it! Stop! Nagkakamali ka! Patuloy sa pagpalo si Athena. Biglang bumukas ang ilaw sa pintuan at napatigil siya sa ginawa ng masilayan ng mukha ng lalaki. Anong Athena! Julius! Anak, umuwi ka! Sabi ng matandang babae na lumapit sa anak. Napatingin din ang lalaki kay Athena at natigilan din ito pagkakita sa kanya. You? I remember you. You're the woman I saved from that. Bulalas ni Julius. Pero napangiwi ito nang mahawakan ng namumulang pisngi kung saan ito natamaan. That hurt. Napatingin si Athena sa hawak at sa matandang babae na napailing sa nangyari. Ngayon napagtanto ni Athena na ang lalaking nagligtas sa kanya ay anak pala ng matandang babae. Pero nagtaka siya dahil mas malinis at hindi na adik tingnan ng lalaki ngayon. Wala nang piercings nito sa ilong at labi. Wala rin tato sa liigan. Oh, sorry, Nay Ellie. Hindi ko po alam na anak niyo pong pumasok. Bakit po kasi siya sa backdoor dumaan? Napagkamalang ko po tuloy na akyat bahay. Paliwanag ni Athena na nahihiya sa ginawa. Sa backdoor naman talaga ako dumadaan kung umuwi ako sa gabi. You hit me like you're going to kill me. Nakangusong sabi ng lalaki at umaktong nasasaktan sa harap ng ina. Napaikot na lamang ang mata ni Athena, suppressing herself not to hit him again. Oh siya, bakit naman kasi dumaan ka sa backdoor? Ako nga dati anak, muntikan mahimatay, akala ko'y may multong sumulpot sa kusina. Wika ni Elizabeth. Sa susunod wag ka na kasing dadaan dyan.
Si Mama, pinapanigan ng babae. Teka, bakit pala nandito ang spoiled brat na yan? Tanong ni Julius sa ina. Hindi naman tiningnan si Athena na parang wala siya roon. Ewan na lang kung bakit naiinis siya ng tuluyan sa ginagawa ng lalaki. Pagsabihan ba naman siyang spoiled brat? Nandito siya to work for me, sagot na Elizabeth. Bukas ng umaga na tayo mag-usap pagkagising. Inaantok pa ako. Mabutit na alala mo umuwi. Siyempre, I miss my mama. I miss your food. Nakangising sagot ni Julius at sumama sa ina na umalis. Inilapag ni Athena ang hawak sa stove at napabuntong hininga sa nangyari. Kinaumagahan ay magluluto sana siya ng agahan pero pagdating niya sa kusina ay napaatras siya nang makitang nakashort lang na lalaki na nagluluto. Maganda ang katawan ng lalaki. Tama lang ang laki ng muscles at nakikita lang niya ang ganoong katawan sa mga magazine or products brochure. Mama, handa na ang breakfast. Hindi na tuloy ang sasabihin ni Julius nang makita si Athena. Oh, ikaw pala. Iniwas ni Athena ang tingin sa lalaki at sabing, magbihis ka nga. Akala mo walang ibang tao dito. Tumawang lalaki na tila ng iinis. Didn't you know? I'm used being like this in my mother's house. Bakit hindi ka makatingin? First time seeing a man like this? Shut up. Hindi ko lang gusto yung katawan mong makita. Asik ni Athena. Ako nakatoka magluluto. Inaagaw mo pang gawain ko. Huh. Isang ngising sumilay sa gwapo nitong mukha and crossed his arms. Bakit pala nandito ang spoiled brat na katulad mo? Ayun, namasukang maid. Siguro yung nakarma ka sa pagiging spoiled brat mo, no? At heto ka ngayon. Nang aasar ka ba? Tinaasan ng kilay ni Athena ang lalaki. Ngumisi lalo ang lalaki. Nagbibiro lang ako. But I'm not expecting how you became like this. Sabi kasi ni Mama ay nagtatrabaho kang maid at assistant niya. Which surprised me. Hindi niya gusto ang timpla ng boses ng lalaki. Nangiinis nga talaga ito sa kanya. Mind your own business, mister. As I mind only mine. Sabi ni Athena at lumabas sa kusina. Ayaw niyang umabot pa sa punto na mag-aaway silang dalawa. Kaya naglinis na lang siya sa living room. Ayaw niyang makita ang lalaki. Habang busy siya sa pagwawalis sa sahig ay nakita niyang matandang babae na bumaba sa hagdanan. Oh, tapos ka na magluto, Athena? Tanong ni Elizabeth pagkakita sa kanya. Ang anak niyo pong nagluto, Nay Ellie. Sagot ni Athena at huminto sa ginagawa upang harapin ang babae. Oo nga pala, umuwi pa lang anak ko kagabi. Nasabi ni Elizabeth. O siya, mamaya mo na yan tapusin. I'm sure he's done. Sakto naman na lumabas si Julius na may damit na sa pang-ibabaw at nakangiting nagsabi sa ina. Ma, kain na tayo. Bumaling ang tingin ni Julius kay Athena na hindi malang tumingin sa lalaki. Nang magsabi si Elizabeth na, kain na tayo, Athena. Mauna na po kayo, Nay Ellie, tapusin ko lang po ito. At isa pa po, hindi pa po ako nagugutom. Nawala ang gutom ko nang may makita ako kanina sa kitchen. Nakakawala ng gana. Sagot ni Athena. Umarko pa itaas ang kilay ni Julius sa narinig na tumingin ng malalim kay Athena. Nanginitian lang ng babae. Kailangan mong kumain kasi aalis tayo ngayon, sabi ni Elizabeth sa penal na desisyon. Nais sanang magrason pa ulit ni Athena pero alam naman niya na hindi papayag ang matandang babae. Kaya sa huli ay sumabay siyang kumain sa dalawa. Kamusta ang trabaho, anak? Tanong ni Elizabeth sa anak. Fine, sagot ni Julius habang kumakain. Mabutit dinalaw mo ako dito, nakangiting sabi ni Elizabeth sa anak. May importanteng bagay po akong sasabihin. Kailangan nating pag-usapan. Seryosong sagot ni Julius. Tungkol saan? Tanong naman ni Elizabeth. Tungkol sa company. Your lawyer came to me. It's about the inheritance and the position of the company you want me to be. Sabi ni Julius at kinuha ang tubig kapag kuwa'y ininom iyon.
Tumango naman si Elizabeth na may malapad na ngiti sa labi. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak. Kaya panahon na para maging responsable ka sa kumpanya. Julius scoffed, saying, But you know what I want in life, Mom? Elizabeth's face hardened of what she heard. Hindi ka ba nag-iisip kung anong mangyayari kung mawala ko? Ikaw lang ang inaasahan ko sa pamilyang to, Julius. Alam kong madami akong pagkukulang sa'yo noon. Can't we stop talking about the past? I didn't hate you, okay? Walang ganang sabi ni Julius. I'm done eating. Tumayo ito at umalis. Napailing na lamang si Elizabeth na tiningnan ng anak na may lungkot sa mga mata. Sa nakita ni Athena ay naaawa siya sa matanda at napagtanto na ganon din ang ugali na ibinibigay niya noon sa ina. Kaya ngayon ay alam niya na kahit hindi sabihin ng kanyang ina na nasasaktan siya tulad ng matandang babae. Ngumiti si Elizabeth sa kanya nang mapansin na naroon pala siya at sabihin, hayaan mo na siya. Tumango na lamang si Athena. Gusto niya sanang pagkaanin ng loob ng matandang babae, subalit wala siyang alam sa bagay na yon. Bakit ayaw niyo pong mag-manage sa company ninyo na Ellie? Puno ng kuryosidad na sabi ni Athena. Sa tuwing babanggitin noon ng matanda ang anak ay may lungkot sa mga mata nito. He have his own company. It's an entertainment industry kung saan isa siya sa mga aktor. And that's his passion. That's what he wants in life. Naiintindihan ko siya. Pero kasi, siya lang nag-iisang anak ko na tagapagmana ng lahat ng ari-arian ng gera. Pati ng kumpanya. He didn't want it because... Elizabeth trailed off. Pain was on her face and she sighed heavily. Now, mas lalong napaka-curious si Athena kung anong dahilan. He's an illegitimate son of the Guerra. His father never wanted him. Only want his other son, William. Pero sa kasawiang palad, ang airplane na sinakyan ng dalawa ay na-crash, leaving only Julius to take the inheritance and the legacy of the Guerra. Patuloy pa ni Elizabeth. He didn't have good childhood days being an illegitimate child. They treated him unfairly because she's a son of a mistress. Nakaramdam ng awa si Athena para sa matanda. Nako, may pupuntahan pa pala tayo, sabi ni Elizabeth. Bago ko makalimutan, charity galang pupuntahan natin. Ngayon lang nakwento ng matanda ang ganong bagay. Hindi niya alam na ganoon palang pinagdaanan nito. Gabi na nang umuwi si Athena at Elizabeth. Masaya silang nagkukwentuhan nang biglang may tumawag sa phone ng matanda. Kaagad itong sinagot at sumeryo sa mukha nito. I'll be there. Then she turned off the phone. Tumingin ito kay Athena at sabing, kailangan ako sa company ngayon. I know you're tired kaya magpahinga ka na muna. Bukas ay maaga tayong aalis. Mag-ingat po kayo na Ellie, paalam ni Athena. Pagkaalis ng matanda ay napansin niya na matalim ang tingin ni Julius sa kanya. May problema ka ba? Takang tanong ni Athena sa lalaki. Hindi ko alam kung anong rason bakit kinuha ka ni Mama bilang assistant at maid. Pero isa lang alam ko na may dahilan. Siguro isa kang social climber ano? At may bala kang mapalapit sa mami ko para maperahan siya. I've seen the like of you. Mapagpanggap. Wika ni Julius. Me? Social climber? Turo niya sa sarili. Excuse me, mister. Pero nagkakamali ka. Hindi ako ganong tao. At hindi ko kailangan ng pera. Makapagsalita ka parang kilala mo ako ah. Nangiinis na tumawa si Julius. Hindi nga kita kilala. But I know that you're up for something. Stop the facade and just tell me what you want. I don't want my mother getting close to you. And at the end, you'll hurt her. Hindi naman nagustuhan ni Athena ang sinabi nito at napasabi pa siya. Sabi ng lalaki na hindi nakikita na nasasaktan na nito ang nanay niya. You do really care for your mother, huh?
But why are you being so harsh at her? Dahil hindi mo kayang tanggapin sa sarili mo na may sama ka ng loob sa nanay mo? Julius crossed his arms at lumapit kay Athena habang bumababa ang kanyang boses sa isang mababa at nakakatakot na tono. Wala kang alam tungkol sa pamilyang meron ako. At sino ka para akusahan ako that I hate my mother? You know nothing. And I won't let anyone take advantage of her. Especially not someone like you. Naramdaman naman ni Athena ang biglang pag-alsa ng galit sa kanyang loob. Hindi siya sanay na akusahan ng masamang intensyon, lalo na ng isang taong hindi niya kilala ng lubusan. Sinalubong niya ang tingin nito at numiti siya bago sumagot. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin, wala akong pakialam. The truth is, I care for your mother more than what you claim to be. Siya ang isang tao na tumulong sa akin na mapagtanto ang mga bagay na hindi ko napagtanto noon. At sabi ko, wala akong pakialam sa pera o kahit anuman. Liar. Diin na sabi pa ni Julius. Athena gritted her teeth and glared at him. Alam mo, nagtitimpil lang ako ngayon. Pasalamat ka at may respeto ako sa mami mo. Dahil anak ka niya. Kung wala, matitikman mo talagang galit ko. Like what? Nagaamong sabi pa ni Julius. Halos magkalapit ng mukha nila at ramdam na ramdam nilang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nangaasar na tumawa si Athena at walang anong sinipang binti nito na hindi inaasahan ng lalaki. Napaaray ito sa sakit, kasama ng malutong na mura. I told you, nakangising sabi ni Athena. Accuse me more, mister. Hindi lang yan ang gagawin ko. Are you out of your mind for doing this? Hindi ka ba natatakot na ipatanggal kita? Galit na wika ni Julius habang hinihimas ang binte. Sino ka para patanggal ako? Hindi kita amo. Ang kinikilala ko lang na amo ay ang mami mo. Akala mo siguro hindi ako lalaban? Wala akong kinakatakutan. Ani ni Athena at iniwan ang lalaki. Malilintikan ka talaga sa akin. Maid ka lang at assistant. Kung makasalita kang babae ka, akala mo kung sino ka. Social climber. Huminto si Athena at kinuha ang kusyon sa couch at bago pa matapos ang sasabihin ng lalaki, ay tinapon niya ng hawak at tumama naman sa mukha ni Julius. Maid at assistant lang ako? Pakialam mo, sagot ni Athena. Kita niya na namumula na sa galit ang lalaki. Ikaw? Galit nitong sigaw at lumapit kay Athena na nakahalukip-kip na tiningnan ng lalaki sa nang-iinis niyang mukha. Pero bago pa makalapit ang lalaki, ang pagbukas ng pintuan at ang pagpasok ni Elizabeth na nagmamadali, na tila ba may naiwan ito sa loob. Napatigil sa paglapit si Julius kay Athena at napatingin ang dalawa kay Elizabeth. Son, akala ko ba'y umalis ka na? Gulat na sabi ng matandang babae. Nay Ellie, itong anak niyo. Inaakusahan ako na may masamang motibo sa inyo. Na isa daw akong social climber. Sumbong kaagad ni Athena. Totoo naman kasi, Mom. This woman didn't want to tell you, sabi ni Julius. Son, hindi social climber at walang masamang intensyon si Athena sa akin. I know her. Pagtatama ni Elizabeth. Mom, tulad na lang ba dati? Ilang beses ka nang ninakawan ng mga kagaya nilang maid dito nun. You trusted them. You're being kind to them. And what they did to you in return. Malapit ka nang mamatay nun dahil kriminal palang maid na tinanggap mo dahil naawa ka sa sitwasyon nito. Paliwanag ni Julius na may pag-aalala pa sa boses nito. Nagulat si Athena sa narinig at napasabing, Nay Ellie, totoo po ba yan? Noon yon, son. But Athena is not like them. You see, she's my friend's daughter. And there's a reason why she's here. Sabi ni Elizabeth sa anak. And that reason is between me and her mother. Bumaling ng tingin si Julius kay Athena na naroon sa mukha na ayaw nitong paniwalaan ng ina. Marahas naman na bumuntong hininga si Julius. Kung yun ang totoo, my apology, sabi ng lalaki at umalis na paakyat ng hagdanan. Nay Ellie, tawag ni Athena. Hindi pa rin siya makahuma sa katotohanan na ilang beses na palang nanakawan ng matandang babae
dahil sa pagiging mabuti nito to the point that she almost lost her own life. Ngumiti ang matanda sa kanya. Huwag na natin balikan pang masalimuot na nakaraan, Athena. Matulog ka na. Naiwan ko lang ang mga dokumento ko sa study room. Sige po, Nay Ellie. Ngiting sabi ni Athena at niyakap ang matandang babae. Mag-ingat po kayo. Palagi. Ayaw naman maniwala ni Julius sa sinabi ng ina pero anong magagawa niya? Kaya siya umuwi nang malaman mula sa driver ng ina na may bagong maid na pinapasok ang kanyang mommy kaya nagmamadali siyang umuwi pagkatapos ng business trip niya. Pero hindi niya inaasahan na may papalo sa kanya ng frying pan at hindi rin inaasahan na ang babaeng iniligtas niya noon ay ang babaeng maid ng kanyang ina. Umalis siya sa kwarto upang kausapin ng ina tungkol sa will and testament ng grandfather niya kung saan nakasaad na lahat ng ari-arian ng mga Geroy sa kanya mapupunta at ang Gera Holdings and Gera Consolidation ay mapupunta sa kanya. Wala siyang balak na tanggapin iyon. Julius didn't see himself as Gera and he will never be. Kaya Julius Galadad ang ginagamit niya dahil ayaw niya na magkaroon ng koneksyon sa pamilya na hindi naman siya belong umpisa pa nung pinanganak siya. And all of the sudden, they wanted him? Kumatok siya sa pintuan ng ina pero hindi niya inaasahan ang bubukas ay si Athena na may pag-aalala sa mukha. Magtatanong sana siya na magsalita si Athena. May lagnat ang mom mo. May family doctor ba kayo? Pagkarinig ni Julie sa sinabi ng babae ay kaagad siya na pumasok sa loob at nakita niyang namumutlang ina. Anong nangyayari? Tanong ni Julius na kinuha ang phone sa bulsa at tinawagan ng kilala niyang doktor. Habang nagsasaing ako ay nakita ko si Nay Ellie na bagong dating galing work na namumutla. Sabi niya maayos lang siya pero pagdating ko dito para tignan siya, mataas ng lagnat niya. Sagot ni Athena na may pag-aalala pa sa boses. Ilang minutong lumipas ay dumating ang doktor at tiningnan ang kalagayan ng ina ni Julius. Sabi ng doktor kailangan na magpahinga ng mga 1 linggo ang kanyang ina dahil daw yun sa stress. Pagkagising ni Elizabeth ay nakita niya ang anak na nakaupo sa gilid ng kama. Oh, bakit nandito ka, son? Takang tanong ni Elizabeth na medyo nahihilo pa. Anong oras na ba? May lakad pa kami ni Athena. Sabi ni Elizabeth na babangon na sa higaan pero pinigilan nito ni Julius. Mom, may sakit kayo. Magpahinga po muna kayo. Nag-aalala lang sabi naman ni Julius sa ina. Hindi kailangan. Importanteng bagay na yon, anak. It's the company. I'll be meeting with the new investors. Paliwanag ni Elizabeth. Magpahinga muna kayo. I'll be handling it. Sabi ni Julius. Talaga, anak? Hindi makapaniwalang sabi ni Elizabeth. Iyon ang unang pagkakataon na gagawin iyon ng anak niya. I have no choice. Ayokong mas lumala pang lagnat mo. So just don't get stressed, okay? Sagot ni Julius sa namumulang mata. Hindi niya kayang isipin na dahil sa stress iyon ay mawala ang kanyang ina. Ngumiti naman si Elizabeth at hinawakan ang kamay ng anak. Lagnat lang ito, anak. Pero isama mo na si Athena. Mom, kaya ko na yon. Don't worry. They'll sign the contract. Baka nakalimutan niyo. I'm a businessman and have my own company. Dahilan ni Julius. Ayaw niya lang may pabigat. Tsaka wala namang alam ang babaeng yun pagdating sa business. Maliban sa pagiging spoiled sa magulang. Gusto ko si Athena maging representative sa meeting na yon. Sabi ni Elizabeth sa anak na nagulat si Julius sa desisyon ng ina. Nagulat si Julius sa narinig. Una, hindi siya sang-ayon sa ideya. Takot na kulang ang karanasan ni Athena para harapin ang ganitong malaking negosasyon. Subalit matigas ang paninindigan ni Elizabeth sa kanyang desisyon. Mom, sa totoo lang tingin ko na ako lang dapat ang mag-handle ng pulong na to. May kaalaman at karanasan ako sa ganitong bagay. Julius, pinahahalagan ko ang iyong pangangalaga. Pero naniniwala ako sa potensyal ni Athena. Nakangiting sagot ni Elizabeth. Nag-atubili si Julius sabalit sa huli sumunod na lamang sa kagustuhan ng ina. Habang papunta sina Julius at Athena sa Gera Holdings, ay hindi naman mapakali si Athena. Nagulat nga siya kung bakit siyang magkuklose ng deal na sinabi ni Elizabeth sa kanya kagabi habang pauwi sila galing sa isang charity. Pero mabuti na lamang at nakapaghanda siya kagabi
Pero iyon ang unang pagkakataon. Tahimik lang si Julius na pansin itong pagiging kabado ni Athena, kaya napasabi na lamang ito. Don't mess it up. If you don't get this contract, you'll lose a large investor in the company. Alam ko, sabi ni Athena. Bakit ba kasi umaasa si Mom sa'yo? Baguhan ka naman sa bagay na to. Reklamo ni Julius. Na narinig naman ni Athena. Huwag ka mag-alala. I'll close this deal. I'll show you. Wika ni Athena na walang kabas niya at napalitan niyo ng determinasyon na ipakita sa lalaki ang kakayahan niya. Huwag kang puro salita, gawin mo na lang. Ani ni Julius na napainis pa kay Athena. Kapag nakuha ko to, isasampal ko talaga sa mukha mong kontrata. Inis pa na sabi ni Athena na sinamaan ang tingin ng lalaki. Ngumisi na lang ang lalaki at sabi, talaga lang ha. Talagang talaga. Puno ng confidence na sabi ni Athena, You don't know nothing about me. Let's just see. Nakangiting wika ni Julius na natutuwa na makitang puno ng determinasyon ng babae na isampal ang kontrata sa kanya. Sa loob ng meeting room, tahimik lang na nakatingin si Julius kay Athena sa harap ng meeting room habang sinasagot ang katanungan ng mga investors pagkatapos ng presentation. Habang umuusad ang pulong, Julius couldn't help but be impressed by Athena's performance. She handled the negotiation with grace and skill, addressing Mr. Rodriguez's concern effectively. Nung una ay nagdududa siya sa kakayahan ni Athena, ngunit nung huli napagtanto niya ang tama ang kanyang ina. Sa bandang huli, nakuha ni Athena ang deal. At pagkatapos ng meeting ay malaking ngiting lumapit siya kay Julius hawak ang kontrata. See? I told you. Athena said with proudness in her voice. Okay, I was wrong. Sabi ni Julius at tinaas ang ulo. You can slap me now. Nagbibiro lang ako kanina. Tinotoo mo naman. Nasabi ni Athena. Wala siyang balak sampalin ang mukha ng lalaki. Why don't you treat me to be fair? Nakangiting suwestyon ni Athena and handed the folder to Julius. Kinuha ni Julius ang folder at gumiti. Sure. For my way of apology, sabi ni Julius. Treat me for a drink in a bar. Tuwang sabi ni Athena. She missed the taste of alcohol in her buds. Nang nasa bar na sila, nag-order ng champagne si Julius. Gusto ko ng strong drink, sabi ni Athena na dismayado sa wine na nasa table nila. It's my treat, kaya champagne. Sagot ni Julius kasama ng ngisi na kita ang pantay ng mga ngipin. Lalo namang sumimangot si Athena at hindi niya ayon gusto. Dapat ko anong gusto ko. Hindi matapang ang champagne. Gusto ko yung vodka. Reklamo niya. Alam mo, umuwi na lang tayo kung yan ang gusto mo. Parang balak mo pa yatang maglasing ah. Anas pa ni Julius. Pero natutuwa siya sa pagmamaktol ni Athena na parang bata. Fine! Kinuha ni Athena ang champagne at nagsalin sa glass niya. Pinuno niya ayon. Kung may pera lang talaga ako, hindi ako aasa sa'yo. Napaangat ang kilay ni Julius sa narinig. Nagbibiro ka lang, diba? Umiling si Athena na inubos ang champagne na parang tubig lang. Binaba niya ang baso bago sumagot. Mahirap paniwalaan, diba? Pero yan ang totoo. Like nothing. Even my phone. So frustrating to think. But you know what? I started to get used to it. To have nothing. Nagsalin ulit siya. Pansin ni Athena na hindi umiinom ang lalaki. Oh, bakit hindi ka umiinom? Sinalina niya ang glass nito. I don't drink, sabi lang ni Julius. You're not cool if you don't drink, komento ni Athena. Uminom ka naman. Hindi naman yan makakasira sa liver. Just once. Nginitian niya si Julius na napailing pero sa huli uminom din. Cheers! Binangga pa ni Athena ang glass sa glass nito. May tanong nga pala ako, Julius, sabi ni Athena. Nagtatanong ka na, ani naman ni Julius. Marahan namang tumawa si Athena na ikinatitig ni Julius sa kanya. Oo nga no, may sense din. Bakit ba gusto mong maging actor?
Nagtayo ka pa ng own company mo? Gusto ko lang. Simpleng sagot ni Julius pero may malalim siyang dahilan kung bakit. Pero hindi ito mahiling magkwento ng mga bagay-bagay tungkol sa sarili. Pangit ang sagot mo. Nasabi na lang ni Athena. Natawa naman ang lalaki sa narinig. Acting has been one of my dreams. Pero kung isa kang gero, ang pag-acting ay isang kahibangan kaya. I built my own company for those who dreamt to be one but couldn't because there's a lot of discrimination in this kind of industry. Sabagay. Nasabi ni Athena, tinitigan na mabuti si Julius. Bakit ganyan ka kumakatitig? Puna naman ni Julius. Ikaw ba yung gumanap na male lead sa With You? Tanong ni Athena nang maalala ang sikat na pelikula na na-release 2 years ago. Ngumisi si Julius. Yup. That was my last acting for a main role that year. Since I switched my focus to business. Kaya nagma-minor roles na lang ako. Nagkwentuhan pa ang dalawa at nag-away pa nga dahil gusto pa ng isang boteng champagne ni Athena. Ngunit sa huli ay pumayag naman si Julius. Hanggang ang 2 bote ay naging 4. You being serious? Anas ni Julius na kinuha ang 4 na bote. Enough, Athena. Lasing ka na ata. Ano ka ba? Hindi pa. Kinuha ni Athena ang bote. Sabing akin na yan eh. Hanggang sa nag-agawan na silang dalawa at hanggang nahulog ang bote sa sahig, causing some shattered sound of glass. Galit na sumigaw si Athena kay Julius. Baliw ka ba? Tingnan mo ang nangyari. Ikaw tong baliw. Look at yourself. Your face is flushing red. At lasing ka na. Umuwi na tayo. Ayoko nga. Gusto ko pang uminom. Hindi ako uuwi. Kahit anong pilit ni Julius ay tumatanggi si Athena. Kaya ang ginawa niya na lang ay nilagay ito sa balikat na parang sako ng bigas. Ibaba mo ko! Sigaw ni Athena. She was screaming. But Julius denied her screamed until they left the bar. Sira ka ba? Ibaba mo nga ako sabi. Hindi ako titigil sa kakasigaw kung hindi mo ako ibababa. Banta pa ni Athena na malakas ang boses. Kaya napapatingin ang mga tao sa gawin nila. Don't mind her, this woman is drunk and wild. Pagrarason pa ni Julius na ikinainit pa ng dugo ni Athena. This man is trying to kidnap me! Help! Somebody help! Sigaw ni Athena pero wala na isa man lang na lumapit. Pwisit ka talaga, no? Galit na sabi ni Athena sa lalaki. Pagkarating ng taxi ay doon pa lang siya binaba ni Julius. Sinipa niya ito sa binte na kaagad naman iniwasan ng lalaki. He was grinning at her, fueling her irritation. Nainis si Athena na sumakay sa sasakyan. Hindi niya kinausap o tiningnan man lang katabi sa loob ng biyahe. Sa mga nagdaang araw ay palagi silang nag-aaway sa tuwing may hindi sila napagkakasundo ang dalawa na napapansin naman ni Elizabeth at minsan ay ito pang umaawat sa dalawa. Hanggang sa isang araw habang nagbabangayan sila dahil madumi ang sapatos ni Julius, bumisita ito sa ina dahil hindi pa bumubuti ang kalagayan nito. Umawat si Elizabeth. Tigilan niyo nga yan. Nay Ellie, kita naman na nagmamap ako ng sahig tapos bigla na lang pumasok na maduming sapatos. Hindi kita nakitang naglilinis, okay? Pero bakit mo naman hinampas sa akin yung mop? Balak, enough! Sigaw ni Elizabeth na mahinang naglakad. Pwede ba magkasundo naman kayong dalawa? Simula nung nag-sign ng contract, nag-aaway na kayo? Ha? Kasalanan naman tong anak ninyo na Ellie Sabat ni Athena. Aba, ikaw tong may galit sa akin. Dahil ba hindi kita sinunod sa gusto mong maglaseng? Katwiran ni Julius na nagpainit sa mukha ni Athena. Hindi mo alam kung paano mo ako pinahiya. Ngunit hindi na natuloy ni Athena ang pagsagot nang biglang nahimatay si Elizabeth. Mabuti na lamang ay kaagad na napansin niyo ni Athena at nahawakan ng matanda bago pa tuluyang matumba sa sahig. Nay Ellie? Mom! Sa loob ng ospital ay hindi mapakali si Julius kung anong nangyari sa kanyang mommy. Hinintay nitong lumabas ang doktor. Punong-puno ng pag-alala si Athena na kinakagat ang hintuturo habang naghihintay sa labas.
Samantalang kanina pa pabalik-balik ng lakad si Julius na hindi mapakali. Kasalanan mo kasi to. Anas ni Julius kay Athena. Anong kasalanan ko pa? Inis na sabi naman ni Athena na sinamaan ang tingin ng lalaki. Kung hindi mo ako hinampas ng mop, hindi tayo mag-aaway. E di sana hindi na-stress si mom. At wala sana siya ngayon dito. Pagsisisi pa ni Julius sa kanya. Aba, kung hindi ka pumasok ng madumi mong sapatos, e di sana hindi to mangyayari. Mag-aaway sana ang dalawa nang bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Nice kayong kausapin ni Mrs. Guerrero, sabi ng doktor. She's fine for now. For now? The words that struck Athena and Julius. Pagkapasok nila ay nakita nilang nakahiga ang matandang babae na namumutla pa rin. Malapad siyang umiti sa dalawa. Kaagad namang nilapitan ni Julius ang ina. Mom, I'm so sorry. Puno ng damdaming nasabi nito. Son, don't be sorry. May sasabihin ako sa'yo. Elizabeth said in a weak voice. Nakaramdam na hindi maganda si Athena sa sinabi ni Nay Ellie. Humugot si Elizabeth ng hangin bago nagsalita. I have a cancer in the ovary and it's incurable. Sabi ng doktor, 3 months. Up to 1 year. Pero last month, he told me that I only had a month. Pagkarinig ni Julius sa sinabi ng ina ay ayaw niyang maniwala. Mom, tell me this is a joke. At marahan pa itong tumawa. Umiling na lamang si Elizabeth na naluluha. I thought I could have more time with you. Pero busy ka sa trabaho mo. Hindi ko nga inaasahan na bibisitahin mo ako. Alam kong marami akong pagkukulang sa'yo. And I'm so sorry, son. Lumandas ang luha sa mga mata ni Elizabeth, samantalang nakatulala si Athena habang pinoproseso ang narinig. Mom! Namamaos na boses na sabi ni Julius, hindi makapaniwala sa narinig. This can't be true. Parang sumikip din ng dibdib ni Athena at bago pa siya umiyak sa harapan ng dalawa ay umalis siya. Hindi naman napansin ng dalawang pag-alis ni Athena. Nagpatuloy sa pagsasalita si Elizabeth. Son, hindi na ako magtatagal pa. I have one last wish. I want you to marry our maid. Luhang saad na ina sa bilyonaryong anak. Napatingin si Julius sa kanyang ina. Hindi naman inaasahan ang sasabihin ng ina. Mom, I can't. Mahinang sabi ni Julius. Because you can't make two people marry when they don't love each other. Hindi mo ba siya gusto? Tanaw ni Elizabeth. Napatingin lang si Julius sa kanyang ina. He swallowed hard at iniwas ang tingin sa ina. Kahit gusto ko pang isang tao, hindi yun madaling bagay na ipilit sa isang tao, Mom. I understand what you want, but I can't force her. And I don't want a marriage by force. Ngumiti si Elizabeth at hinawakan ang mukha ng anak. Naiintindihan kita, anak. Pero nasa mga mata nito ang lungkot. Nag-uunahan sa pagtulong mga luha niya. Kung kailan magaan at malapit na ang loob ni Athena sa matanda, ay doon pa ito mawawala sa kanya. Katulad ng pagkawala ng kanyang ama dahil sa cancer. Ayaw niyang mawalan ulit ng taong nakakaintindi sa kanya at naging dahilan ng maraming bagay na natutunan niya kahit sa napakaikling panahon. Kaya hindi niya kayang tanggapin. Naitanong niya tuloy sa sarili. Why are you so unfair, God? Taking away people that I care about? My father. And then now, Nanay Ellie? Why? Pinahid niya ang luhang ayaw tumigil. Ang sakit ay napalitan ng galit. Ang mga yapak ni Athena ay nag-echo sa tahimik na pasilyo ng ospital habang siya ay naglalakad palayo mula sa kwarto ni Julius at ng ina nito. Masakit ang kanyang puso dahil sa kalagayan ni Elizabeth. Pero kailangan niya ng oras para sa kanyang sarili, para mapag-isipan ng lahat. Sa paghahanap ng isang tahimik na lugar sa hardin ng hospital
Umupo si Athena sa isang bench. Her thoughts consumed by the unfairness of life's twists and turns. Hindi niya magawang kalimutan ang pakiramdam ng pagkawala ng mga taong mahalaga sa kanya at ito'y labis na nagpapabigat sa kanyang dibdib. Dumating si Cassandra kinagabihan at bumisita kay Elizabeth. Wala nun si Athena. Ilang araw siyang hindi bumisita at nag-aalala na si Elizabeth at Julius kung nasan siya dahil wala man lamang ito sa bahay ng matandang babae. She called me over the payphone. Siya nagsabi sa akin kung anong nangyari sa iyo, Ellie. She's in a hotel room. Nais lang niya ng espasyo, sabi ni Cassandra. She cared for you, Ellie. And she's just hurting by the thought of losing you. Isang gabi pagkatapos bumisita kay Elizabeth sa hospital, natagpuan ni Athena si Julius na mag-isa sa cafeteria ng hospital. Namumula ang mga mata nito mula sa pag-iyak at tila pagod na pagod na. Lumapit siya sa kanya. Ang kanyang boses ay malambing. Julius, okay ka lang ba? Alam niyang hindi maayos ang lalaki. Sino bang magiging okay sa pinagdadaanan nito? Losing your parent, so difficult and painful. Sorry, I know you're not. Hindi lang talaga ako magaling sa pag-comfort. Wika ni Athena na nahihiya. Sorry kung ilang araw ka bago ulit na bisita si Nay Ellie. Sinubukan ni Athena na maging matatag sa mga oras na yon. Pero naroon pa rin ang sakit sa puso niya sa katotohanan. Tumingin si Julius sa kanya at ang kanyang mga mata ay nagtagpo. Athena, okay lang yan. Naiintindihan ko kung bakit mo kailangang magkaroon ng espasyo. Umupo naman si Athena sa tabi niya at sila'y tahimik ng ilang sandali. Malinaw na pareho silang nag-aalangan sa pagharap sa nalalapit na pagkawala ng isang taong mahalaga sa kanila. Sa mga araw na hindi ka nakabisita, sobrang nag-aalala si Mom. I see how she cared for you like her daughter. Just don't. Julius trailed off and looked at Athena, glancing at him. Don't leave without saying anything. Pinag-alala mo kami. Kung hindi pa sinabi ng mama mo na nasa hotel ka niya, tinawagan mo siya. Baka ikaaga pa ni Mom na mawala ng dahil sa labis na pag-aalala sa'yo. Namulang mata ni Athena at iniwas ang tingin kay Julius. Hindi ko naisip yun. Sarili ko lang iniisip ko at that time. Ang hirap. Garalgal na sabi ni Athena. Ang hirap lang kasi tanggapin. Nag-uunahang lumanda sa mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap ni Julius si Athena na naluha din ang mga mata nito. Wala namang salitang sinabi si Julius but the embrace was enough for both of them as a comfort for each other. Sa mga lumipas na araw, mas naging mapalapit pa ang dalawa sa isa't isa. Hanggang sa sekretong nararamdaman niya sa lalaki noon na ayaw niyang aminin noon ay unti-unting lumalalim. Pero natatakot siya na lalong mahulog pa sa lalaki dahil hindi naman siya sasaluin ito. Nang bumisita siya ay nakita niya si Julius sa loob mismo ng hospital room. Malungkot na nakatingin sa natutulog nitong ina. Ramdam niya ang sakit ng pinagdadaanan nito dahil she had been there, done that. Nakatayo lang si Athena na pinagmamasdan ng lalaki na unti-unting umiiyak at yumuko ang ulo. Naluluha na rin siya pero pinigilan niyang huwag umiyak. Kailangan nilang maging matatag. Julius! Masayang sabi ni Athena na umaktong kakapasok lang sa loob. Kaagad naman na pinahid ni Julius sa mga luha sa mga mata at tumingin kay Athena na may ngiti. Oh, bakit nandito ka? Akala ko ba'y umuwi ka na sa Pilipinas ngayong araw? Hindi pa, bibisitahin ko muna si Nay Ellie. Ako na magbabantay sa kanya. Ilang araw nang ikaw ang nagbabantay. Sagot naman ni Athena na umupo pa sa tabi niya. Okay lang. I wanted to be there for her. In her last moments. Sabi ni Julius na nasa boses ang sakit. Hinawakan ni Athena ang kamay ni Julius and squeezed it gently. Julius stared at her. Ako din. I'll stay with Nay Ellie at her last moment. Bago ako bumalik sa Pilipinas. Julius leaned his head on her shoulder. With that closeness, Athena's heart is beating fast. Thank you for always being there for her. Hinawakan ni Athena ang ulo ni Julius and gently caressed it. Nagkwentuhan si Athena at Elizabeth.
Minsan nagtawanan ng dalawa sa mga nakakatawang kwento nito sa kanya, pero laging naluluha si Athena. Athena dear, when I'm gone, sana andyan ka lang sa tabi ni Julius sa mga araw that he needs someone to comfort him. How I wish you two get married. But I can't make that decision. Wika ni Elizabeth na may ngiti sa labi. Maybe in another lifetime? Nasabi pa ni Athena. Siya lang naman nararamdaman sa lalaki. Maybe. Nasabi na lang ni Elizabeth. Athena, I want you to be true. Ano po yan? Nagtataka na patingin si Athena sa matandang babae. May nararamdaman ka ba para sa anak ko? Tanong ni Elizabeth na hindi inaasahan ni Athena. Namula naman ang mukha ni Athena at hindi makapagsalita. Bahagya siyang tumawa at wikang, magpagaling po kayo, Nay Ellie. Lumamlam ang mata ng matanda. Let's face the truth, Athena dear. Malapit na ako mawala. At kung mawawala man ako, always remind yourself that everything had a reason why this all happened. Masaya ako na sa maikling panahon, nagkasama tayo. Parang anak na rin ang turing ko sa'yo, Athena. Kaya palagi mong tandaan na maging responsable ka. Huwag pairalin ng pride. And respect other people, no matter what their social status is. Niyakap naman ni Athena ang matandang babae. Thank you po. Kasi, madami ako natutunan sa inyo, Nay Ellie. Kung pwede lang na hindi kayo umalis, pero umiiyak si Athena. Hinaplos ni Elizabeth ang likuran niya. You need to accept things that life brings you, even how hard it is. Nang dumating si Julius ay nakaalis na si Athena. How are you, Mom? Tanong ni Julius. I want to rest now. Mahinang sabi nito. Huwag po kayo magbiro ng ganyan, Mom. Nasabi na lang ni Julius sa ina. I'm not. Hinawakan ni Elizabeth ang mukha ng anak. My one and only handsome son. How I wish I had more time with you. Stop saying that, Mom, please. Naiyak na sabi ni Julius na hinawakan ng medyo malamig na kamay ng ina. Puno ng takot ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Hindi pa siya handa na mawalang ina. Pinahid naman ni Elizabeth ang mga luha ng anak. Panahon na para harapin mo ang responsibilidad mo, son. Binigay ng lolo mo ang dapat sa'yo. You earned that. You make him proud of you, making your company. Alam kong kailanman ay hindi ka na makakaramdam ng pagmamahal mula sa iyong ama. Kaya alagaan mo iyong sarili. At huwag mo hayaang ang galit o init ng ulo ang sumakop sa iyo. Pag-ibig, kababaang loob at pag-aalaga. Yan ang dapat magturo sa iyo sa landas na patungo sa hinaharap. Tumango naman si Julius at sinubukang pigilin ang kanyang emosyon. Pero naguunahang lumandas ang luha sa kanyang mga mata. You're right, Mom. I'll accept Grandpa's will and testament. Kayo lang ni Lolo naging sandalan ko sa pamilyang yan. Lagi ko pong tatandaan ang mga bilin mo. Ngumiti pa si Elizabeth na mahina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam kong gagawin mo yan, anak. Now, it's time for me to rest and for you to embrace the future. Remember, I'll always be with you in your heart. Ngumiti si Elizabeth. She like you, son. Maybe you two could work it out. Napatingin si Julius sa kanyang ina at ngumiti. Yumuko naman si Julius at magaan na hinagka ng noon ng kanyang ina. His heart heavy with the impending loss. I love you, Mom. I love you. Ipinikit na ni Elizabeth ang kanyang mga mata at may payapang ekspresyon sa kanyang muka. Bumulong siya sa kanyang mga huling salita. Mahal na mahal din kita, anak ko.
Makalipas ang 2 buwan, tahimik nang nakatayo si Julius habang ang mga tingin ay nasa mga taong palabas sa airport. Naaalala niya na sa oras na kailangan niyang may kausap ay naroon si Athena, comforting him and making him not feel alone. Until he realized that keeping his feelings will lose the woman he loved. Kaya umamin siya kay Athena at ganon din palang nararamdaman ng babae. Sa mga lumipas na araw ay niligawan niya ito, pero wala pa rin sagot si Athena. Hanggang sa umuwi na ito ng Pilipinas noong 1 buwan. Namiss niya ito ng sobra. Isang ngiti ang sumilay sa kanya nang muling makita si Athena na palabas sa airport. May hawak siyang bulaklak para sa babaeng minamahal. Nang makita naman ni Athena si Julius, ay mabilis siyang tumakbo at niyakap ang lalaki at hinalikan ito sa labi. For a month without him, parang may kulang sa buhay niya and she missed him so badly. May sasabihin ako sa iyo, Julius. Malaking ngiting sabi ni Athena. Ngumiti naman si Julius na nagtanong. What is it? Will you marry me? Tanong ni Athena. Athena naman. Dapat ako magtanong yan sa'yo. Na hindi mo pa nga ako sinasagot eh. Nagmamaktol pa na sabi ni Julius. Tumawa na lang si Athena at nagsabing, sinasagot na kita. Now will you marry me? Biglang tumawa si Julius. Is this a joke to you? Bakit tumatawa ka dyan, Julius? Athena remarked and pouted. I'm serious, see? May singsing ako na binili para sa atin. Pakita pa ni Athena sa singsing na nasa coat ng jacket niya. Kinuha naman ni Julius ang isang singsing at lumuhod siya. Athena, will you marry me? At ito ang nagtanong. Natatawa si Athena na sumagot. Jeez, Julius, dapat ba ikaw? Tumango naman si Julius. Alam mo naman ang sagot ko. Sabi ni Athena at kinuha ang singsing at sinuot iyon. Lahat ng taong naroroon sa airport ay napatingin sa kanilang dalawa at nagpalakpakan. Julius was so happy, like he won a lottery, while Athena hid her face with embarrassment, realizing na nasa public pala silang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.